station. Ating saloobin, ipakita natin ang sagot sa problema natin. Ano sa palagay nyo? Ano sa palagay nyo? Ano sa palagay nyo? Magandang umaga, Pilipinas! Good morning, Ricky Girl! Mas maganda ka pa sa Nako, umaga, talaga, Pati. panindigan mo yung sleeveless mo, ha? Ayan, sabi ko to si Ricky Girl talaga, oh, nagsisleeveless, pero kanina bago kami mag-on air, balot na balot po sa kanyang kumot. Nalalamigan daw siya, summer. Summer Ang na ginaw-ginaw summer. dito, salamat sa ating pa-aircon. Oo, sa kaya Net nga, 25. huwag ka magreklamo, ha? Mamaya patayin na nila yung aircon. Sobrang nakakakinig, pero ito lang yung na-pull out ko kasi magandang umaga sa aking Sino planes ba, and ano? planes. Planes and Prince. Suddenly, You are ayan. today plain. Kasi I guess it's summer. Yes, Kaya ito na yung oo, mga nilabas nila, appropriate, no? correct, Oo. Kaya lang sa oo. akin kasi forever winter. Oh, it's a beautiful Wasakan Wednesday. Wasak na wasak ba inyong mga puso, ang inyong mga bulsa, ang inyong mga pitaka, ang inyong ano pa ba, mga buto-buto? Buto-buto. Diba? Kasi parang feeling ko, sabi ko, Wednesday pa lang ba talaga? Feeling ko dapat mag-Friday na parang Pagoda Philippines na ako, Pagoda Cold Oo. Wave Lotion. Lalo siguro yung mga nag-full tank kagabi, no? Ay, nako. Grabe, Bakit hindi? Dapat hindi wasak na kagabi. wasak ang kanilang puso. Ang bulsa. Ang bulsa, oo. Oo. Kaya nga, grabe, ang tinaas talaga ng Alam diesel. ba, meron ng ibang diesel, 160 na. Oo, ang depende presyo. kung medyo yung premium. May premium din ang Oo, diesel. Oo, Oo. pag yung premium nga daw, 170 pesos pa nga Grabe. daw. And I can imagine yung presyo niyan sa mga probinsya, lalo na Oo. yung sa mga Liblib. malayo-layo. Oo, Oo, di ba? Kasi talagang syempre, mas dadayuhin, Oo. kailangan talaga ng tracking, o magro-roro pa yan. So, talaga yan sa Grabe. presyo pa. Oo. But anyway, we will try to lighten your load. Di ba? Maski na ang hirap, mamaya puro sunod-sunod na mga masasamang balita ang ibabalita natin sa kanila. Hanggang alas 10 po na yan umaga, ha? Kaya maghanda na kayo. Nakakapagod, ano? Nakakapagod, Pagod na oo. pagod na tayo. Sabi ko, parang ilang taon na ako nagre-report. Tapos, Oo. sabi ko, I've seen it all. Pero Ito kakaiba. nararamdaman mo na talaga eh. no? Oo. Hindi naman dahil yan sa pagkakaroon natin ng edad na mas nafe-feel Hindi natin. naman, hindi naman. O, kasi Siguro- syempre, pagbata ka, parang napakalayo sa bituka ng ganyan, ano? Para iba pa yung iniisip mo at priorities. Correct. Pero ngayon talaga talaga, lahat tayo, apektado. kasi pareho tayo, mga nanay tayo. Oo. Di ba? Ramdam na ramdam talaga natin yung taas ng mga bilihin Ay, talaga. oo, Parang ako, grabe. natatakot ako pumunta sa grocery this weekend. Kasama pa naman sila Paolo. Hindi, for sure, di ko isasama na yung anak ko si Paolo. He will stay home. Stay home ka! Ang hirap po talaga magdala po ng mga bata. Well, yung anak ko si Paolo, hindi na siya bata. He's 20 Oo. years old. Forever silang bata para sa atin, di ba? Pero yung kasi his appetite, growing boy eh. So talagang, kailangan. Anyway, mga magandang umaga ulit sa mga nakikinig po sa amin sa Radyo Agila 1062. Magandang umaga po sa inyo. Sa mga nanonood po sa amin sa YouTube o sa Facebook o sa kanilang mga cellphone o kaya sa kanilang, saan pa ba, laptop or diba? sa kanilang iPad. Yun. A very good morning po sa inyong lahat. At gaya kanong sinabi namin nga ni Ricky Girl, sunod-sunod po masasamang balita, unahin ko na ito. Ayan, sa pinakahuling datos po, ang halaga po ng piso na kayang bilhin noong 2018, bumagsak na daw sa 0.75 centavos nitong March 2026. Ito na daw ang pinakamababa sa mga nakaraang taon. Ay, Inflation. grabe. Pinag-uusapan lang natin yung kahapon, di ba? Correct. Oo. Grabe. Oo. Ibig sabihin, Patpi, kung dati ang 1 peso mo noong 2018, ngayon parang 75 centavos Ayun na na nga. lang yung halaga. Yung purchasing power mo, pagdating no, yan, diba, lumiit. bumili ka ng goods, Oo. sa kahit services, Correct. lumiit talaga yung value ng ating piso. Oo, ayan. So dagdag pa dyan ng PSA, ng ating Philippine Statistics Authority, umakyat nga sa 4.1% ang ating inflation rate nitong March 2026 po ito. Kasi nag-umpisa, di ba, noong February 28. At the last day of February, yung sigalot nga dyan sa Sa gitnang Middle East, ano? silangan. So itong March 2026, naramdaman na natin talaga, di ba? Kasi sunod-sunod yung pagtaas ng presyo ng krudo. Ito na daw nga ang pinakamataas sa mahigit isang taon.
may direktang epekto ito sa ating mga mamimili. Kapag tumaas kasi ang inflation, automatic na bumababa ang purchasing power ng piso. So like you said nga, kung dati-rati yung piso natin, kunyari nakakabili tayo ng 4 na candy. Ngayon 3 na lang. 3 for 3 for 100. 3 for 1 peso. Ay, Imbis na grabe. 4 for 1 peso. Oo. So, ayan ha, kung kayo po ay nakapamalengke, nako, ewan ko kung paano pa kayo magtitipid-tipid. O may nagluluto at naghahanda na ng lunch o kumakain pa rin ng agahan. So, basta wag natin, kung kakain man tayo, ubusin na lang natin. Wag tayo mag-aksaya. Magsaya ng dahil ang dami rin nagugutom. Ang dami rin nagugutom. Dapat maging grateful tayo habang may kinakain pa tayo. Correct. Ayan. So, ayan, good morning. At saka yan, good morning, wasak ba? Agad-agad. Wasak agad-agad. Parang in-team tayo ngayon sa 95.5 na Wasakan Wednesday. Wasakan Wednesday, oo. Diba? Wasak na nga yung puso at saka yung bulsa. Siyempre nakakawasak din yan ng pag-iisip. Huwag Di ba? naman sana. Pag nag-iisip ka Isip ka masyado, parati. di ba? Oo. Natandaan mo, meron tayong panauhin dati. Ano sabi sabi? nila kapag doon naman problema sa Sa pera, financial, correct. sa pera. Oo. Nagkakaroon Ayan, syempre ng mental depression. health. Oo, di ba? grabe. Mental health. Okay, but we will try to, anuhin natin yan. Kakabig tayo ng konti. Konti lang. Konti lang. Dahil ito na po yung aming swabing pangbungad ngayong Wasakan Wednesday. Okay, certified Gen Z farmer nagsimula na po ng isang organic chicken farm. Siya po ay si Dexter Magalona. Ano kaaya niya si Wow. Francis? Baka pwede, Baka diba? magkamukha naman sila. Oo nga. Siya po isang young farmer mula po sa Florida Blanca, Pampanga na piniling sundan ang kanyang passion sa agrikultura. Kahit pa daw may ibang trabaho na raw siya noon. So 3 months pa lang daw siya sa trabaho niya noon, pero nagulit agad. Nag-quit siguro. Nag-quit na siya para sa farming life. May mga ganyan, no? Talagang hindi para sa kanilang corporate life. Mas at saka gusto siguro nila pagod na. or yun na nga, parang hindi nila yung structure ng isang korporasyon, hindi nila kinakaya. Dito na nga pumasok ang game changer move niya sa pamamagitan po ng Department of Agriculture Youth Internship Program on Organic Agriculture. Sa training niya sa isang farm sa Bulacan, natutunan niya ang lahat from crops, mushroom production, hanggang sa animal care. Ayan si Dexter. Ayan, mahilig pala siya talaga sa farming. So, pero anong pinaka nag-click sa kanya? Ang organic chicken at egg production. Ang hilig ng Pilipinas sa chicken. Tsaka yung organic eggs, mas mahal yun, di ba? Kaysa sa mga ordinary. Yan yung brown. At mula sa natutunan niyang experience at puhunan mula sa programa, nag-launch na siya ng sarili niyang organic chicken farm sa lupa ng pamilya nila. At yan po ang organic chicken farm na hinahangaan ngayon. Di ba? Ang ganda, organic. Bonus pa dito, gumawa rin siya ng sariling produkto. Yun. Ang Prove Biotics, isang organic solution para palakasin ang immune system ng kanilang mga hayop. At dahil dyan, nanalo siya sa Young Farmers Challenge at nag-uwi ng magkano? Magkano? Wala lang naman. Sisiw. Sisiw, Okay, 80,000 pesos ang inuwi ni Dexter. Ayon pa kay Dexter, hindi raw madali ang organic farming kasi mas matagal ang proseso at mas mababa ang yield kumpara nga sa conventional farming. Kasi yung conventional, biglang binibigyan sila ng pataba tsaka yung para mas mabilis sila mangitlog. Pero para sa kanya, worth it daw ito dahil sustainable at healthy. Kaya siguro Yun ang mas sinasabi. mahal. Kaya mas mahal kasi mas marami kang organic lahat. Wala kang nilalagay na mga additives, tapos yung mga estrogen, yung mga pampataba, para Pero ayan maganda. Napakabata pa niya, Bata pa niya, ni Dexter. Congratulations, Congrats. Dexter. Sana dumami pa ang mga youth. Ano ba youth? Young entrepreneurs. Young entrepreneurs, kaya mo. Naku, ikaw ba, Pat, pinaisip mo na ba minsan na mag-quit sa corporate life para maging farmer? Hindi naman farmer. Farming is not Gusto mo really pala for maging me. tindera ng Gusto ko sari-sari maging store. tindera. Gusto ko yung puro, lagi yung kaha ko. Chiching ako ng chiching. Gusto ko yung gano'n. Tapos nag-ano ako ng calculator. May calculator pa. Yan ang gusto ko. Gusto ko meron akong cashier, yung cash box at saka Pwede yung ba magpalis? Siguro nung bata ka, may laruan ka, yung parang Marami cash akong box, ganyan. no? Marami akong ganyan. Tapos kung parang nasa supermarket ka. Dati yung mga pizza ko, pag naglalaro kami ngayon para supermarket, tinda-tinda. Ako Ikaw yung lagi tindera. kareha. Ako yung naglilista, ako yung nagsusukle, ako yung nangongolekta. Yan Ang cute. Alam mo yung, di ba, yung
Monopoly money, mga Ah, ayun, fake. Ayun, ikaw yun ang din. ginagamit namin. Ay, ako hindi ako pwede maging kahera. Baka mawawala lahat ng laman ng... Okay, Kasi iiwan ko lang siyang bukas. Ay, Sabi nga ng nako. mga nanay natin, don't Oh, tempt them, di ba? don't tempt Eh, sa temptation. akin, come here. Come here. Nako. Oh, Ito ikaw. naman, Patty. Ipinaalam na po ng Department of Environment and Natural Resources sa publiko ang iba't ibang rare and endangered species sa tinagong dagat sa loob yan ng Northern Negros National Park. Park, Ha? oh. Kabilang sa mga na-monitor ng DNR ang Visayan Tariktik Hornbill at iba pang wild animals at rare plants katulad ng orchids, amalsiga at lawan. Matatagpuan ang tinagong dagat sa Mount Mandalagan, isang unique spot na nagiging lawak kapag tag-ulan at nagiging parang Ganda ng mga grassland isda, naman ay, mga kapag ibon, no? tag-init. Ang galing, oh. So Ay, how kapag pretty, summer, no? Itong mga pag summer, birds. itong tirahan nila, itong habitat nila, pag summer, Oh. grassland siya. Pero Oh. pag tag-ulan, nagiging lake. Oh. Covering over 70,000 hectares, isa ito sa pinaka-importanting protected areas sa Negros Occidental. Parang ang dami maganda sa Negros. Oh, maganda talaga. 'Di ba? May beaches sila. Oo. O tapos ito may mga bundok, o Ayan, may di ba? bulkan. May bulkan, si Kanlaon, Lahat. lahat all in one. O Ricky girl, anong asahan nating panahon ngayong araw na Wasakan Wednesday? Matutuwa ka dito. Really? Dahil maaliwalas ang ating panahon. Oh. Ang status po ng ating panahon ngayon, makararanas nga na maaliwalas sa panahon ng Northern at Central Luzon. Epekto yan ng high ridge or ng ridge of high pressure area. Ang ridge of high pressure area ay isang bahagi ng weather system kung saan mas mataas ang atmospheric pressure kumpara sa paligid dito sa ganitong kondisyon. Kakaunting ulap ang nabubuo, kaya mas maliit ang tsansa ng pag-ulan. Asahan na nasa 35.1 degrees Celsius ang highest temperature ngayong araw na mararanasan mamayang alas 4 ng hapon. Lulubog naman ang araw mamayang 6:09 ng gabi. Ayan, 1 minute later. Ayan, samantala, pumalo po ang danger level heat index kahapon, April 7, na 43 degrees aray, Celsius ang sa Sangley init. Point. Heat index 43. Diba? Uy, danger, ano na yan, danger level sa na yan. Cavite yan, malapit lang yan sa atin. Oo. Sa Cavite City yan, Cavite. Nakaranas naman ng 42 degrees Celsius danger level heat index sa Cotabato City, sa Maguindanao at Butuan City sa Agusan del Norte. Sa ilalim po ng danger level, pwede maranasan ang heat cramps at heat exhaustion. Pwedeng humantong sa heat stroke ang patuloy na pagkababad sa init. Ayon sa pag-asa, asahan pa na titindi pa ang init, ha? Lalo na at nagsisimula na ang panahon ng tag-init at posibleng tumindi pa ito sa ilang bahagi ng bansa. Ayan ang ayaw mo, yung sobrang ginit. Inaasahan naman na makararanas ng danger level heat index ngayong araw na nasa 42 degrees Celsius ang Cotabato City sa Maguindanao at Butuan City sa Agusan del Norte. Ang heat index ay tumutukoy po sa aktwal na init na nararamdaman ng katawan ng tao ng pinagsamang sukat ng temperatura ng hangin at relative humidity o halumigmig. Halumigmig. Oh, that's relative humidity. Halumigmig. Yes, halumigmig. Kapag mataas ang humidity po, mabagal ang pagsingaw ng pawis. Kaya mas nahihirapan ang katawan na magpalamig or mag-cool down. Kaya laging uminom ng tubig at magdala ng panangga sa araw. Ayaw. Ano ba yung panangga sa araw? Payong. Payong, O magdala kayo pamaypay. sombrero, Oh. di ba? Or tapos yung mga driver, di ba, yung sleeves Ay, na oo, nilalagay nila oo. para hindi rin masunog yung mga balat nila. Tama, Kasi oo. yung mga nagmumotor, Oo, nako, nako. exposed yung mga traffic enforcers, di ba? Ay nako, okay, anyway, ito na po ang ating super panalo news. Mula sa Suabe, pumunta naman tayo sa Panalo. Nakaka-proud talaga bilang isang Pinoy ang nakamit po ng ating kababayan. Walang iba kundi sa France. Wow. O, ang pangalan niya, walang iba kundi si Miss Kat Borlongan. Siya po ay isang Pinay tech leader sa Europe lang naman. Ginawaran siya ng isa sa pinakamataas na parangal sa France, ang French National Order of Merit. O, di ba, tinuwa mo, may picture siya kasama Wow, si si Macron. Kasama O, niya si diba? Macron? Si Macron. Wow. O, ayon po sa Philippine Ambassador na si Eduardo de Vega. Ito, lagi natin nakakausap si Yusek de Wow. Vega. Siya na pala ngayon ang ambassador Wow. dyan. Ito na daw ang ikalawang pinakamataas na award sa France. At si Borlongan pa ang kaunaunang Pilipino Wow. na nakatanggap nito. Kaya may tuturing itong makasaysayan. Mula po sa simpleng simula at pag-alis sa Pilipinas sa murang edad, hinarap na po ni Borlongan ang matinding hamon. Mula sa language barrier, syempre kailangan niya matutulong mag-French, hanggang sa kakulangan sa resources. Ako, lagi na lang ito ang Problema natin, problema ha? ng mga Pinoy.
tuloy. Pero imbes daw siya sumuko, syempre pinili niyang magsumikap at patunayan ang sarili sa kaya niyang magawa. Sa kaya niya hanggang magawa niya lahat ng kailangan niyang gawin. Naging mahalagang parte siya ng tech at innovation ecosystem sa France sa kasalukuyan, kung saan tumutulong siya palaguin ang startup scene sa lugar at magbukas ng oportunidad para sa iba, lalo na sa mga underrepresented entrepreneurs. At para kay Borlongan, hindi lang ito personal na tagumpay, kundi patunay ng kakayahan ng mga Pilipino sa buong mundo. I wonder ano diba? talaga yung ginagawa ng kumpanya It's so nice niya. to hear yung mga ganyan na mga awards na nakukuha, mga achievement niya, imagine, di ba? alam ba, dati poging-pogi ako kay Macron. Oo, gwapo, Oo, ang gwapo. no? Lalo na nagpunta sila dito for an ASEAN Summit before. oo, Yung first time oo. niya, bata-bata pa siya, di ba? Oo. Tapos ang misis niya, no? Thunders. Alam mo ba, itong trivia ha, dahil sobrang cute na cute ako kay Macron dati. Siyempre, chinek-check ko siya. Mas pinakabata siya sa pamilya nila. Ibig sabihin, yung mga stepsons niya, dahil mas sa matanda misis pa niya, sa mas kanya. matanda sa kanya. At saka Oo. teacher niya. Teacher Katawa. niya Yun ang lang, ayun kanyang lang. misis. Oo. So anyway, congratulations ulit kay Miss Kat Borlongan. Talagang palakpakan. Nakaka-proud. Ayan. Oh, sana- can you beat that? Ito naman. Hindi ko alam kung talaga makakabit. Pero from Sige. France, may tayo dito sa Pilipinas, magbibigay po ng free rides ang Light Rail Transit Authority sa lahat ng pasahero ng LRT2 ngayong April 9 bilang pagunita sa araw ng kagitingan. Talagang super good news yan. Sa lahat, ha? Sa lahat, ha? Lahat, ha? Hindi lang sa mga veterans, ha? Yes, Naiilan na lang, ha? Diba? Oo, okay. Pwede makasakay na libre mula 7 a.m. hanggang 9 a.m. at mula 5 p.m. hanggang 7 p.m. Kasi usually, ayan yung rush hour, pero walang pasok sila. bukas, eh. So, Oo. smart din itong LRT. Parang sige na nga, mag-ano na rin kami, maski na papaano. Kasi, Okay. kasi naparinggan kami kahapon sa ASPN, nakakaunti lang ang veterano. Ayan, layunin po nito na parangalan ang kabayanihan ng mga sundalong Pilipino na nag-alay ng buhay para sa kalayaan ng bansa. Samantala, tuloy-tuloy naman ang improvements sa MRT3, particular na sa Quezon Avenue Station. Kabilang po sa upgrades, ang mas maayos na flooring, repainting ng mga pader, mas malinaw na signages at dagdag na ventilasyon, lahat para mas maging ligtas, komportable at efficient ang biyahe ng mga commuters. Oh, very good. Kasi talaga ngayon, kung kaya talaga, ano na lang tayo, public transportation na lang talaga para mas nakakatipid. So dapat talaga maging very efficient ang ating public transport system para mas marami mahikayat Mahikayat, na ano? sumakay, 'di ba? Oo. Whether MRT, LRT, mag-bus or mag-jeep or mag-tricycle, as long as it's efficient, Tama. 'di ba? Why Tingnan mo, not? sa ibang bansa nga, di ba, mga first world countries. Oo, first world countries, yung mga CEO, di ba? Nagte-train. Tama. Di ba? Kasi mas convenient para sa kanila, Correct. di ba? Oo, mas mabilis. Wala kang Oo. traffic na masasalubong, di ba? Oo. Tapos mas tipid sa gasolina. Tama. Hindi mo na Oo. kailangan mag-hire ng driver. Yun, Oo, oo. di ba? Wala ka nang kailangan i-park. Di ba? Hindi porket hindi porket boss ka doon, hindi ka Oo. sasakay, mas pinipili pa nila sumakay. Correct. Kasi Oo. efficient. Yun. Yan ang keyword doon. Efficient. Malinis. Malinis. Yan. Safe. Safe. Diba? Okay, dito na. Isa pa, masamang balita na naman. Batay po sa Bangko Sentral ng Pilipinas, nagsara po ang ating piso kontra dolyar sa halagang 60 pesos and 33 centavos. Humina po ang ating piso ng 28. 28 centavos po ang hinina po ng ating piso kumpara po sa naging palitan nung Lunes sa halagang 60 pesos and 5 centavos. So ito talagang nagsisiso rin yung piso natin. Minsan up, minsan down, kadalasan down. Narito naman po ang palitan ng piso kumpara po sa may iba pang currency. Sa Japan yen, 38 centavos. Euro, 69 pesos and 72 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos 70 centavos. At ang Saudi Riyal, 16 pesos and 8 centavos. Maraming salamat po sa Bangko Sentral ng Pilipinas. And because today is Wasakan Wednesday, tatlong issues pa rin ang ating tatalakayin ngayong umaga. Ricky Girl, issue number 1. Issue number 1 po natin, nagbabala na nga po ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa publiko kaugnay ng kumakalat na text message na nag-aalok umano ng 3,000 pesos fuel subsidy. Nilinaw ng DSWD na hindi sila nagpapadala ng tulong sa pamamagitan ng random text messages na may kasamang clickable links at hindi rin opisyal na website ng ahensya ang nakalagay sa naturang mensahe. Samantala, sinabi ng DSWD na sapat ang kanilang ayuda
para sa transport sector hanggang Hulyo. Makibalita po tayo sa status ng payout ng DSWD at para pag-usapan ito, kasama po natin mamaya ang napakasipag na si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Yeah. Alam mo, hindi ko mag-gets talaga kung kailan talagang mayroong paghihikahos sa buong bayan. Ang dami naglalabasan ng mga scammers. Yan ang tinatawag dyan, mapapamsamantala. Oo, mga TA, taking advantage. Oo, nagte-take advantage. Grabe. Talaga. Ay, ito rin nakakatanggap ka ba? Sa text din nakakakuha ako. Wala naman akong account sa BPI. Oo. At saka sa iba bangko, pero laging redeem your points. Wala. Parang yung nakakatakot na redeem your points, it expires I get now. like that. Pero syempre, dinededma ko sila. Deadma po tayo dyan. Deadma Oo. dapat talaga. Issue number 2 naman po tayo. Maaring mariing ipinag-utos po ng Department of Internal Local Government sa Philippine National Police ang mas mahigpit ng pagpapatupad ng mga lokal na ordinansa sa buong Metro Manila. Kabilang po dyan sa tututukan ang paglalasing at ang videoke na umaabot hanggang madaling araw. Gayon din po ang istriktong pagpapatupad ng curfew hours, lalo na po sa mga menor de edad. Kakayanin ba ito ng ating mga kapulisan o ninaskugon na naman? Paano ang kanilang magiging sistema? Di ba? Parang sa Quezon City, nung isang gabi, 80 yata ang renound up na. So pag-usapan po natin ito, makakausap po natin si Police Major Hazel Asilo, ang spokesperson po ng NCR PO4. Ayan, tapos natatawa ko kay Secretary John Vic eh. O, kayong mga geng-geng. Magtago na kayo, umuwi na kayo pagdating ng alas 10. Lalo na yung mga mahilig mag-topless dyan, maghubad-hubad. Sinabi niya, grabe. Sinabi niya. Ay, pero marami sa Kabiting geng-geng. Kaya siguro alam niya, no? Kaya alam Marami niya kung naman paano, sa buong diba? Pilipinas, di ba? Yung mga geng-geng, mga jeje. Basta ba? Yung mga nilalabas daw yung mga bangko. Yan na, uupo na sila doon. Nasa labas na sila ng sari-sari store ni Aling Patreng. Pag si Aling Patreng, nagchiching-ching na doon. Nagchiching-ching na. Aling Patreng, pahingang 4 na bote ng bilog. Serbesa. Diba? Bilog. Yung mga matatanda. Ano yung Quatros Canto? 4 cantos. Ay, nakakatawa yung mga matatanda. Kasi ang tawag nila sa beer, serbesa. Cerveza. Ayan, okay. Issue number 3 po natin. Sige, i-balance naman natin kasi wasak na wasak ang ating Wednesday. Magpaka-wellness Wednesday Hindi, naman tuluyan na tayo. natin. Magpadugo na tayo. Duduguin na talaga tayo. Pwede yan. Kasi ngayong pong buwan ay National Hemophilia Awareness Month. And today, sabi nga natin, is ASPN Wellness Wednesday. Kaya alamin natin kung ano ang kahalagahan ng paggunita sa National Hemophilia Awareness Month para sa mga Pilipino. Ano nga bang hemophilia at paano ito naiiba sa karaniwang pagdurugo na nararanasan ng karamihan? Sasagutin yan mamaya ng President ng Hemophilia Advocates Philippines na si Andrea Trinidad. Hemophilia. Basta hemo, ibig sabihin dugo yan, di ba? Okay, at bago po tayo mag-commercial break, ito po, halos 5,000 individuals na po ang nahuli nitong Lunes dahil po sa paglabag sa mas mahigpit na pagpapatupad nga ng mga ordinansa sa Metro Manila. Ito po ay ayon sa initial na ulat ng National Capital Region Police Office. Kabilang po sa mga naitalang paglabag ang paglabas ng mga menor de edad. Lagpas daw sa curfew, dapat 10 o'clock, wala na silang mga menor de edad na sa labas. Paglalakad ng walang pang-itaas sa publiko, topless! Paano kung halimbawa si Namang Kanor nakabra? Si mga kanor. Pero bra lang. Ito yung mga, at saka yung worst na nakakarsong silyo ka, tapos topless ka pa talaga, di ba? At nakabonet ka pa kasi bawal din yun. Tapos maingay kayo, nagvi-videoke pa Ayun kayo. na. At ang kinakanta All in nyo, one. My way. My way. So, talagang hinihingi mo Ang talaga. pambansang, national anthem talaga ng mga nagvi-videoke. Sige. Okay, so kaya yung aming question of the day, ito po ha. Sang-ayon ka ba sa mas mahigpit na pagpapatupad ng DILG sa mga ordinansa sa Metro Manila at bakit? Ayan ba? Ikaw, sang-ayon ka ba? Ay, oo naman. Ako, oo. Pero Oo naman. Ninas Kugon nga, tingnan natin. Gusto ko talaga Good yan. White Supplies last lang. Tingnan natin, di ba? Kasi ako, sabi ko nga sa mga anak ko, swerte sila, nakakalabas pa sila ngayon ng dinner. Oo. Sa akin talaga, Patpi,
Ang curfew ko dati kay Daddy Nick, Oh. before sunset. Before sunset, dapat nasa bahay Oh, na so ako. ano oras ang dinner mo? Kaya 4 never o'clock? ako, hindi, dinner dapat nasa bahay na ako. Ah. Kahit nasa college na ako noon ha. Oh, talaga? Kaya hindi ako nakapunta ng lantern parade dati sa UP. Oh. Kasi after sunset O kaya ngayon ka nagre-rebelde. Oh, kaya ngayon, lahat pinupuntahan ko. Kaya lahat pinupuntahan mo, maggala ka ng gala. Okay, mag-comment lang po sa aming Facebook account at hanapin lang po ang Net25 News and Information at makibahagi kayo sa aming talakayan online. At magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Ang sigaw ng Pinoy Nation. ASPN. Oras! Alas 8:31 na po ng umaga! Alam nyo ba na sa dami po ng oras natin sa gadgets at computers, mas napapagod ang ating mga mata. Buti na lang may iBerry na tumutulong mag-protect laban sa eye strain and oxidative stress. Kaya kung gusto mong maalagaan ang iyong paningin, mag-iBerry na araw-araw. Oras muli! Alas 8:31 na po ng umaga. Narito na po ang ating sinundang pangunahing news ngayong wasakang Wednesday, April 8 na po, 2026. Countdown na po sa Summer Blast. Next yun lang, Sunday na yun. excited na ako, Papi. Dapat! 11 days na Sabay lang. na lang ako sa'yo para hindi ako maligaw doon. Sige. Ito na po ang ating unang istorya. Umakyat na po ang inflation rate ng Pilipinas sa 4.1% noong Marso. Ito po ay ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, halos dobleng pagtaas ito mula sa inflation rate noong Pebrero na nasa 2.4%. Noong Marso ng 2025, nasa 1.8% lang ito. Ang 4.1% na inflation rate ng nakaraang buwan ang pinakamataas na mula noong Hulyo ng 2024. Nilampasan din ito ang target range ng pamahalaan na 2% hanggang 4%. Ayon po kay PSA Chief at National Statistician Dennis Mapa, pangunahing dahilan sa pagtaas na ito ng inflation rate ang mabilis na pagtaas ng gastos sa sektor ng transportasyon. Sumirit ang transport inflation sa 9.9% noong Marso mula po sa negative 0.3% noong Pebrero lamang. Ayon po kay Dennis Mapa, dahil ito sa krisis sa langis, dulot po ng sigalot sa gitnang silangan. Kaugnay nito, sinabi po ni Energy Secretary Sharon Garin na hindi dapat asahan ng mga Pilipino na bababa agad ang presyo ng mga produktong petrolyo sa antas nito bago sumiklab ang gulo sa rehiyon kahit pa humupa na ito. Anya, nagtamo kasi ng permanenteng pinsala ang mga power asset sa gitnang silangan. Kahit pa anya pumayag ang Iran na muling buksan ng tuluyan ang Strait of Hormuz, kung saan dumadaan ang humigit kumulang 20% ng oil at gas supply ng buong mundo, wala pa rin katiyakan ng availability ng supply mula sa region. Aabutin na niya ng maraming buwan o taon ang pag-aayos sa mga nasirang fuel site o ang pagtatayo ng bagong energy network. Inanunsyo rin po ng Department of Energy na inaasang aabot na lang ng humigit kumulang 50 araw, 50 days na lang daw o hanggang sa katapusan ng Mayo ang kanilang reserve fuel supply. Base po sa pinakuling datos ng ahensya, hanggang noong April 3, aabot na lang po ng 58 araw, 58 days ang supply ng gasolina. 47 araw, 47 days naman po para sa diesel. 106 na araw, 106 days naman po para sa kerosene. 66, 66 days para naman daw sa jet fuel at 33 araw, 33 days lang para sa LPG. Ang LPG ang pinakamababa nating supply. Iniulat naman ni Secretary Garin na tuloy-tuloy daw ang pagbili ng pamahalaan ng petrolyo mula sa ibang mapagkukunan. Ginagawa rin anya ng pribadong sektor. Ito nga mag-source, 'di ba, ng iba't ibang mga mula sa iba't ibang mga bansa, ang ating LPG, ang ating crudo. So sana ma-extend 55 days kung ano kaya ang kakalabasan at magkano kaya. Grabing LPG, no? 33 days. At saka ang mahal na niya ngayon. Yeah, di ba? Ang sabi ni Arnelty, 1,400, baka umabot. Oo. Ay, okay, Samantala Ricky. naman po, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA
na isa na namang Filipina ang napatay sa missile attack sa Israel noong April 5. Ipinabot ng Israel Embassy sa Maynila ang pakikiramay nito sa pamilya ni Lucille Jane Gershovich. Namatay siya kasama ang kanyang asawang Israeli na si Dmitry Gershovich at mga biyenan na sina Vladimir Gershovich at Lina Ostrovsky. Ayon sa Department of Foreign Affairs, na iparating na ng Philippine Embassy sa Tel Aviv ang balita sa pamilya ng biktimang Filipina. Ayon po sa Israeli news outlet na Ynet Global, kindergarten teacher itong si Lucille habang software engineer naman si Dimitri. Nakilala ni Lucille si Dimitri sa Pilipinas. Ayon sa isa nilang kaibigan, sa mahabang panahon ay takot si Lucille na pumunta ng Israel pero kalaunay nagdesisyon na rin doon manirahan kasama ang kanyang asawa. Ang ganda niya. Oo, Pati. she's so pretty. At saka kindergarten teacher. Nagpakasal si Lucille at Dimitri noong April 2024. Imagine, mag-anniversary na dapat sila. Ilang buwan pa lang ang nakalipas nang pumunta sila ng Israel. Noong February 28, namatay rin ang Filipina caregiver na si Marian Velasquez sa missile attack naman sa Tel Aviv. Ayon sa Department of Foreign Affairs, 702 Pilipinong apektado ng sigalot sa gitnang silangan ang naibalik na sa Pilipinas hanggang kahapon. 293 ang nagmula sa Dubai, United Arab Emirates, 144 naman po mula sa Qatar, 138 mula sa Abu Dhabi, and 115 mula sa Amman, Jordan. See, it's getting closer and closer to home. Kasi may mga kababayan na tayo. Talaga, oo. Pangalawa na siyang Pilipina, di ba? Yung Oo. una, yung no February 28, nung unang oo. umatake. Yung nagvi-video call, nagvi-video pa siya, tapos biglang Oo, pati kasama niya yung kanyang inaalaga. Kopi ko Blanca, di lang creamy, gentle din sa tummy. Switch na! kapag Siya. nag-asawa ka na, di ba, Siyempre, you have to make sacrifices. Love trumps everything. Wasakan na Wasakan Wednesday. Ay, nako. Anyway, ito naman po sa ibang balita. Ibinunyag ng isang kinatawan ng Anti-Money Laundering Council na tumanggap si dating Ako Bicol Party List Zaldico ng, 802 million pesos mula sa mga account ng kontrobersyal na kumpanyang SunWest Incorporated mula 2019 hanggang 2025. Inilahad ito ni AMLC Financial Investigator John Mark Busa sa pagdinig ng Sandigan Bayan 3rd Division sa kasong malversation kaugnay ng sinasabing maanumalyang 289.5 million pesos na flood control projects sa Nauhan Oriental, Mindoro. Ayon po kay Busa, nakatanggap si Zaldico ng pera mula sa account ng SunWest mula 2019 hanggang 2025. Base ito sa dalawang ulat. Ang isa ay tungkol sa mga transaksyon ng personal account ni Zaldico at ng ibang entidad at mga individual. Ang isa naman ay nagdedetalye ng resulta ng isang bank inquiry sa SunWest Incorporated. Ayon po sa prosecution, malakas na indikasyon nito na si Zaldico ang beneficial owner ng SunWest. Nakatanggap nila si Zaldico ng economic benefits mula sa naturang pribadong contractor sa kabila ng pagbitaw umano ng dating mambabatas sa kanyang shareholdings sa kumpanya noong 2019. Bilang mambabatas, pinagbabawalan ng batas si Zaldico na magkaroon ng anumang interes sa negosyo. Nilinaw rin po ng prosecution na hindi limitado ang mga transaksyon sa road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Si Busa ang pinahuling testigong inaharap ng prosecution para sa kaso laban kay Zaldico at ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways, Mimaropa. Binigyan po ng Sandigan Bayan ang prosekusyon ng 10 araw para magharap ng ebidensya. Binigyan din ng 10 araw ang depensa para sa kanilang mga komento o oposisyon. At ayon po sa depensa, maghaharap sila ng humigit kumulang 66 witnesses na nanatiling nagtatago sa batas si Zaldico at ang ilang opisyal ng SunWest. Hinihinalang na sa Portugal si Zaldico. At ayon po sa Department of Interior and Local Government, nasa proseso na ito ng pagkuha ng International Criminal Police Organization Red Notice laban kay Zaldico. Ayon po kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, inaasang lalabas ang Interpol Red Notice ngayon o sa susunod na linggo. Ang Red Notice nga po ay isang hiling sa mga law enforcement agency sa buong mundo na hanapin at restuhin ang isang tao para sa extradition, pagsuko o kahinintulad ng aksyong legal. Noong November 2025, naglabas po ang Interpol ng Blue Notice laban kay Zaldico. Ang Blue Notice naman po ay para naman sa pagkolekta ng karagdagang impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan
lokasyon o aktibidad ng isang tao kaugnay ng investigasyon sa isang krimen. So red notice na. Ayan, from blue naging red na. Tingnan natin. Sana may effect yung Sana may different effect, di ba? At color schemes. makauwi. At para harapin na lang ni Zaldico. Kung wala naman siyang kinakatakot, Oo. dapat harapin na lang Ang siya. kinakatakot naman daw niya, hindi paglalantad niya ng katotohanan, may death threats na daw kasi Death siya. threats. So, di ba sabi nga, may usapan dati na sinabihan daw siya, huwag ka na uuwi Uwi. dito. Oo. So, yan, tingnan mo, ang laki ng pinayat niya, oo. no? Pero yun na nga, no, pag ganyan kadaming pera mo, ano bang mas gusto mo? Na sa ibang bansa ka, nagtatago forever? Or Oo. nandito haharapin mo? Ikaw, multiple choice, A, B, or C. Kasi sabi mo nga, di ba, alam nga naman forever ka nasa piitan. Pero in the first place, dapat kasi, pinag-isipan nila mabuti yan. Bakit kasi nila napakagahaman In the first naman place, kasi? dapat hindi nila ginawa kung sakali man, di ba? Exactly. Kung O sakali man, kung sakali man, allegedly. allegedly. Ay, nako, okay. Samantala po nagbabala ang ekonomista at dating National Economic and Development Authority Director General Solita Monsod na ang unprogrammed appropriations sa national budget ay maituturing na modernong forma ng pork barrel. Sinabi ito ni Monsod bilang amicus curiae o friend of the court sa pagdinig ng Korte Suprema sa mga petisyong kumikwestiyon sa legalidad ng mga unprogrammed appropriations. Ayon kay Monsod, ang pag-aabuso sa pampublikong pondo sa proseso ng pagbubuo ng budget ay nagre-resulta sa pagkakait sa bansa ng kritikal na ganansya sa pag-unlad at nagdudulot din ng pinsala sa mahihirap. Pang-aabusoan niya ito sa lehislatibo at ehekutibong kapangyarihan para sa pansariling pakinabang. Kinakwestiyon naman ng mga petisyon ang konstitusyonalidad ng mga unprogrammed appropriation ng mga standby funds na inilalabas lamang sa ilalim ng mga partikular na kondisyon. Binigyan diin ni Monsod na nalilimitahan nito ang kapasidad ng pamahalaan para maisakatuparan ang mga mahahalagang layunin sa ilalim ng Philippine Development Plan, partikular ang mga may kinalaman sa pagsugpo sa kahirapan at pagbibigay ng social services. Iginit din ng legal counsel ng mga petitioners na si Attorney Jericho Salenga na ang mismong proseso ng pagbabudget ay nababaluktot. Dinepensahan naman ito ni Solicitor General Darlene Marie Berabe. Berberabe. Inihilan tulad niya ang proseso sa plano pinansyal ng isang pamilya. Anya, ang ilang appropriation ay aspirational o yung pinapangarap lang po at nakasalalay sa magagamit na kita ng pamahalaan. Pero ayon naman kay Monsod, ang nangyayari sa sistema ay isang mas sopistikadong pork barrel system. Sa kabilaan niya ng pagkakabuwag sa Priority Development Assistance Fund, ay mayroon na pong mga kaparehong mekanismo na muling lumabas dahil sa mga malalaking alokasyon para sa infrastruktura at mga unprogrammed appropriation. You know, last night I was watching the news and then they featured her. They showed the clip where she was arguing her position. Alam mo what, I have to give it to Solita Monsod. At her age, very sharp pa rin siya. Kung ako talaga, nakikinig ako, I was so impressed na talaga. Talagang dapat masway na yung mga justices na talagang bawal, hindi talaga dapat constitutional yung mga program funds. Imagine, kinuhanan mo yung mga foreign assisted projects, tapos yung mga dapat para sa defense, para sa modernization Grabe, no? ng ating armed forces. Pinansantabi mo. Para tayo ninakawan yan, ano? Correct. Kaya talagang, kung lang kayo, she was my professor sa economics. Ano ba yung 11? Basta yung introduction lang, syempre. Pwede pala kita interview tungkol sa economy. Yung daughter ko na lang, magna cum laude sa UP Economics yan. Wow! Yes! Alas 8:44 na po ng umaga sa aming pagbabalik. Nako, makakausap po natin si Assistant Secretary Irene Dumlao mula po sa DSWD para tungkol dito sa mga ayuda para sa ating transport sector, yung mga tricycle driver. Tapos ito nga, yung mga bogus, itong mga fake na mga text messages na supposedly galing daw sa DSWD. Naku, huwag kayong maniniwala dyan. Iyan po, pag-uusapan natin sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras! Alas 8:46 ng umaga. And summer mode on, ka-Flash. Handa na ba kayong mag-splash into summer? Kami na po ang bahala sa delivery ng inyong essentials. With free pickup anywhere and convenient payment options, mas hassle-free ang bawat padala. Just enjoy the sunshine and feel the flash. At ang oras muli, alas 8:46 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya ang ating suke, ang napakabait, napakasipag, si Assistant Secretary Irene Dumlao mula po sa Department of Social Welfare and Development. Magandang umaga po, Asik Irene. Welcome back po sa ASPN. Good morning, ma'am.
Yes, magandang umaga, Miss Pat P. And magandang umaga din, Miss Ricky. And magandang umaga sa lahat po ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Okay, Ase, kumpisa na natin. Kanina bago po tayo nag-on-air, sabi niyo po, kayo po ay nasa Cabanatuan. Ano po ginagawa niyo po sa Cabanatuan? Ang init-init. Nagsa-summer break. Currently, nasa Cabanatuan City po tayo at kasama po natin si Secretary Rex Gatchalian. At tinitignan po natin itong isinasagawa na payout ng cash relief assistance para sa mga tricycle drivers dito naman po sa Cabanatuan City. We're expecting to serve more than 2,000 tricycle drivers dito po sa Cabanatuan City at sila po ay makakatanggap ng 5,000 piso, tig 5,000 pisong cash relief assistance. Alinsunod na rin po sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tulungan natin bigyan ng lunas yung mga suliranin na kinakarap po ng ating mga tricycle drivers. Bunsod nga po ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Okay, sige. May follow-up question, no? Magandang balita po yan. At least yung mga tricycle drivers, maski na papano, makakatanggap po sila ng 5,000 pesos, no? Pero one time, big time lang po ito, ASEC, no? Tapos, meron kami pong nabasa na yung transport sector ayuda, sapat lang po hanggang July. Paano po yan? Kung sakali patuloy po itong sigalot po sa gitnang silangan at beyond July, what happens po after? Actually, meron po tayong inaasahan na pangalawang bugso nitong cash relief assistance. So, tinatapos lang natin itong mga iba't ibang mga sektor at iba pa pang mga drivers and then isusunod na po natin yung namang pangalawang bunso na kung saan inaasahan natin na we will be using or adapting yung namang pong digital systems or yung paggamit ng electronic wallets for the second tranche of this cash relief assistance. I'm sure, ma'am, this is a very welcome relief para po sa ating mga tricycle drivers. And nakita ko po na 328,000 po ang beneficiaries na inaasahan po natin. But there's only 146 na payout sites, no? So, paano po natin masisiguro? Dahil yan po, pag ikalkula natin, libo-libo po per payout site yung pipila. How sure are we po na maayos po yung sistema at hindi po magkakaroon ng aberya or disorder? Yeah, actually tama po iyon, no? Meron tayong mga mahigit 140 payout sites nga po in 121 major cities sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. And batay nga po dun sa datos namin kahapon, mahigit 328,000 po yan na tricycle drivers na maa-assist or masaserve po today. But actually, as of 7 a.m. this morning, nadagdagan po yung bilang at nasa mahigit 360,000 po yan na tricycle drivers sa iba't ibang syudad sa ating bansa, yung makakatanggap nga po ng 5,000 pisong financial assistance. Actually po, ngayon nasa Cabanatuan kami, wala pong pila. Kasi mabilis po na naisagawa ng lokal na pamahalaan, yung distribution, maluwang po yung kanilang payout venue and maayos yung verification process. Gayon din dun sa hanggang sa payout tables natin. The reason being is prior to this payout, isinaayos po nila yung talaan, nagkaroon ng maayos din na koordinasyon doon sa mga TODAS, at gayon din po doon sa local government units. Na-inform yung ating mga drivers kung anong oras po sila dapat magtungo at kung saan po dapat sila pumunta at ano yung kinakailangan dalhin. So yun naman po yung ginagawa natin sa iba't ibang bahagi ng ating bansa na we remind our partners, even our beneficiaries, to come on time and to make sure that they have all the necessary documents before they proceed sa ating po mga payout venue. Ma'am, so wala naman po tayong inaasahan na magkakaroon po tayo ng, for example, extension. Kasi you're just talking about one site. Pero paano po sa mas mga maraming, mas dense po na populasyon, di ba? Mas marami po mga beneficiaries. Paano po pag hindi lahat ma-accommodate po ngayong araw? Ano po yung gagawin po ng, let's look at it at the worst case scenario na hindi po sila makakakuha ngayon ng ayuda. Pwede po ba ma-extend ito? Yes. Well, that's correct, Vicky. In some cities, they have chosen like 2 or 3 payout venues. Dito po sa Nueva Ecija, meron tayo sa Gapan, meron sa Muñoz, meron din po sa San Jose City, sa Palayan City, and gayon din po, meron din nga dito sa Cabanatuan City. So, hinahati-hati rin po yung populasyon. But tama yung point mo, Ms. Ricky, na possible na may mga drivers na hindi nakapag
claim o hindi makapag-claim ng kanilang financial assistance. So similar to what we did in the National Capital Region, magsasagawa rin tayo ng special payout naman para doon sa mga drivers who are not able to claim their financial assistance. Oo. Pero Asek, ito no, marami po nakapansin kasi inuuna nyo yung mga tricycle drivers dahil mas madali yung listahan, 'di ba, galing diretso sa LGU. Kaya nagrereklamo, naiinggit itong mga jeepney drivers, sila talaga yung namamasada. Yung tricycle kasi gasolina. Hindi naman sa nagko-compare pero at least yung gasolina medyo mas konti yung pagtaas niya kumpara po sa diesel na ginagamit talaga ng ating mga jeepney drivers. Yes. Paano po yung mga jeepney drivers? Tapos sinasabi nila parang hindi fair. 5,000 rin kay mga jeepney drivers. Ay, yung tricycle driver, 5,000 din. Mas maliit yung tangke ng mga tricycle. How do you justify that po? Actually, based on our coordination with the local government units and with the LTFRB, nauna lang talaga na naisumite yung listahan ng mga tricycle Correct. drivers. Kasi Oo. yung mga tricycle drivers, sa LGU yan kasi kumukuha ng prangkisa, di po ba? Correct. And yung kanilang mga local regulatory unit were fast enough to submit the respective list. So, Yeah. Our jeepney drivers need not worry kasi agad-agad naman po natin isasagawa yung payout po para sa kanila soon as we receive the list naman from the LTFRB. So again, DSWD make sure naman that once we have the list, we will immediately conduct the payout. So again, hindi nyo po kinakailangang mag-alala sapagkat meron po tayong inilaan na pondo para po sa inyo. And yes, tinitiyak lang po natin na maayos yung listahan bago tayo mag-proceed sa mga payouts po natin. Pero yun na nga, that doesn't answer my question nga. Yung to justify the amount, no? Kasi 5,000 rin sa jeepney driver, 5,000 rin po sa tricycle driver. Yun na nga, mas maliit yung tangke ng tricycle. At saka mas maiksi yung mga ruta nila. Mas maiksi yung ruta, tapos gasolina, no? Actually, Paano pa yun? May Oo. consideration Alam niyo po, ba? Oo. Yes, actually si DOTR, meron ding pauna ng inilabas na fuel subsidy. It actually complements the cash relief assistance being extended by the DSWD. So, ito yung kagandahan na merong tayong whole of government approach being done. So, kapag nauna na si DOTR sa pag-release ng fuel subsidy doon sa mga jeepney drivers, at least may nauna na silang nagamit para sa kanilang pong krudo, and then sumusunod naman itong cash relief assistance from the DSWD to supplement that assistance. So yung sa DOTR na fuel subsidy, would you know it's also 5,000 tapos itong cash relief po nyo 5,000. So may makukuha ang isang jeepney driver kung sila po ay mag-submit ng kanilang requirements, may 10,000 po silang aasahan. Ganun ho ba yun? Well, we understand po, sa DOTR merong fuel subsidy para dun sa operator at para dun sa driver. Oo, okay. O, sige po. Ito ma'am, nakakabahala po, no? Dahil pati DSWD ginagamit na sa pang-scam at phishing. Meron na po ba kayong mga datos na nakukuha, mga reklamo po mula po sa ating mga kababayan na lumalapit po sa inyong tanggapan? Tapos sinasabi po nila, ito po, meron kami natanggap na text mula sa inyo. Pwede po bang makuha ng aming cash relief or assistance? Kamusta po ang dyan, Yes. ang sitwasyon ukol sa Opo. ganitong Actually, mga we've kaso? received reports nga po. In fact, marami po tayong mga kakilala na nagpadala nga ng screenshots ng mensahe na natanggap nila from a group or from a platform na sinasabing ito ay from DSWD at humihingi nga po ng kanilang personal at sensitibong personal impormasyon para daw po mapasama sa pamamahagi ng tulong pinansyal mula po sa aming ahensya. At ito yung panawagan natin sa general public na mas maging mapanuri po tayo sa mga mensahe na natatanggap po natin. I-fact check po natin yan, i-verify natin. Maaari po kayo magtungo sa official Facebook page ng DSWD para malaman kung ano yung mga programs and services na ipinapatupad po natin. But definitely, hindi po maghihingi ang DSWD, hindi po kami magpapadala ng mensahe at hihingi ng personal at sensitibong personal impormasyon mula sa inyo. At hindi po kami magpapadala ng link na kung saan dito nga daw nyo po ipoprovide yung information na hinihingi. Again, hindi po manghihingi ng impormasyon ng DSWD sa pamamagitan ng text message, lalo pat hindi kami magpapadala ng link para hingin itong mga impormasyon na ito. Mag-ingat po tayo sapagkat these links may lead to
sites that could compromise yung pong inyong mga personal at sensitibong personal information. Oo. So, ASEC, aside dito po sa mga cash relief, ano pang pwedeng asahan po ng ating mga kababayan na yun na nga, no, talagang biktima na po talaga nitong gulo, whether from the transport sector, sa informal sector po, is there any relief that you're offering that is not really so known, no? Baka meron pa po kayong mga programa dyan na pwedeng makatulong sa ating mga kababayan na hindi pa sila masyadong hindi pa nila masyadong alam. Kasi at least yung mga 4Ps gano'n, no, regular na nakukuha po nila. Meron bang food subsidy? Meron bang mga food coupons na pwede nyo ipamigay? Pangtulong lang po. Yes. Actually po, ang DSWD, no, halimbawa ngayon po, meron kaming mga meron tayong mga repatriated overseas Filipino workers from Cabanatuan City. Yung isa from Saudi, isang buwan pa lang po niya sa Saudi. Yung isa naman po, 2 linggo, 2 linggo pa lang sa Kuwait, napauwi na nga dahil sa crisis sa Middle East. Actually, nag-provide po tayo ng livelihood assistance sa kanila kasi sabi nga nila, hindi na rin po sila, natatakot na rin po sila, na-trauma na rin po sila doon sa nangyari at ayaw na rin po bumalik doon nga po sa Middle East. So we provided them livelihood assistance after na i-assess po ng ating po mga personnel dito sa Field Office 3. So what we're trying to point out here is that DSWD is also providing other assistance para sa iba't ibang mga sektor, the vulnerable populations who are most affected by the Middle East turmoil. Gayon din po, nakikipag-ugnayan ng DSWD sa iba rin namang ahensya ng pamahalaan because we understand there are also programs and services being extended by other agencies of the government kasi nagtutulong-tulong nga po ang ating po pamahalaan para yung iba't ibang sektor ng ating lipunan ay mabahaginan po ng karapatang tulong. Okay. Asek, ako I'm just very curious na kasi nga po, 'di ba, napakadami nga pong tulong na ibibigay ng DSWD and we have to commend you for that in your department. Pero nagtataka lang po ako kung wala pa rin po ba tayong tinatawag na centralized na parang what do you call that, sender po ng gobyerno that's anti-spoof. Kasi po sa ibang bansa, nabasa ko po na meron po silang real-time verification system for beneficiaries, official SMS sender po ng gobyerno na hindi po nasuspoof. Wala pa po ba tayo sa ganitong direksyon since we are in the digitalized era already? Hindi pa po ba natin naiisip na magkaroon ganito para maiwasan din po yung halimbawa ito, kasabi nyo nga po, meron tayong mga ayuda and assistance para sa OFWs kasi mga vulnerable sectors po yung targeted talaga ng mga scammers and 'di ba? Wala pa po ba tayong mailalabas ng ganitong uri ng sistema? Actually, the government, Ricky, is working on a system na kung saan yung pong mga clients natin, yung mga beneficiaries natin ay mailalagay sa isang central database and then malalaman natin kung ano yung iba't ibang tulong na matatanggap po o natanggap na po nila. In fact, we're also working with the PhilSys to end the CDMS. Meron kaming sa DSWD, meron kaming tinatawag na BBM serbisyo na kung saan nga po we're able to authenticate and verify information sa ating pong mga clients and beneficiaries para po mas mapabilis yung pamamahagi ng tulong. The point here is that actually there are efforts being done to arrive at such a system. So sa ngayon, ma'am, talaga ang official pa lang na talagang pwede pong i-check po at i-verify na mga mamamayan is your DSWD website. Yun lang po. For now. Yes, actually, yes. Meron tayo yung BBM serbisyo application that authenticates and processes yung mga significant updates amongst our clients and beneficiaries. And also that is currently being developed or enhanced para mag-reflect din yung iba't ibang mga assistance na ipoprovide ng DSWD sa ating pong mga beneficiary. Oo. Asek, on another note, no, I don't know if masasagot mo ito, pero I was just curious, it just crossed my mind. Kasi nga, si Secretary John Vic Remulla naglabas na ng pahayag dito sa Metro Manila na yung mga menor de edad, no, dapat alas 10 na sa mga bahay nila. Alam po naman natin talaga, marami po talagang mga street children na gumagala po. Whether inabandon na sila ng kanilang mga magulang, wala talaga silang matutuluyan. Ano po ang hakbang po ninyo ngayon na pinag-iigting na po ito, yung mga menor de edad na dapat na sila ay nasa mga bahay nila by 10 p.m.? Actually, the DSWD has a program which we call Pag-abot Program na kung saan nagsasagawa tayo ng mga reach-out activities para sa mga families and individuals in street situation, including children in street situations. So in coordination with the local government unit and the DILG,
umiikot po tayo 24/7 sa iba't ibang lansangan, even sa mga barangay roads nga dito sa Kamaynilaan para makapagsagawa tayo ng reach out activities. Kasi tama po yun, dapat wala pong mga bata, mga vulnerable sectors na nandyan po sa mga lansangan. Dahil alam naman po natin, iba't ibang mga panganib ang maaari nilang makaharap sa pananatili sa lansangan. So again, we have that program na kung saan kapag na-reach out natin, dadalhin natin sa ating processing center sa Pasay City. Inaalam natin if these children are abandoned or neglected. Kapag totally abandoned na po iyan, dinadala natin sa ating mga centers catering to abandoned children for alternative child care. That's one of the processes that we do. And then kapag mga neglected yan, dinadala natin sa kanilang mga respective local government units, kinakausap, kinakounsel din yung mga magulang para mas strengthen yung pag-perform nila ng parental responsibilities nila and to ensure na hindi po basta pinapabayaan yung kanila pong mga anak. Again, it takes a village to raise a child and for their best interest, mahalaga po na i-report natin yung mga bata na nakikita po natin sa mga lansangan so that agencies with a mandate to provide the necessary care to this vulnerable sector ay magawa po natin. Ayan, okay. Maraming salamat po. Asek, we will not take you anymore. Take your time na kasi kasama niyo po si Secretary Rex at namimigay po kayo ng 5,000 sa ating mga tricycle drivers na sana po talaga no ay magamit nila na mabuti itong mga tricycle drivers para po sa kanilang kabuhayan. Maraming salamat po, Asek. Regards rin po kay Secretary Rex. Thank you, ma'am. Maraming salamat po at magandang umaga. Ayan po, kay si Asek Irene Dumlao po ng DSWD. At ang oras, alas 9:04 na po ng umaga. Bilang mga Pilipino, masipag tayo, matiisin at inuuna natin ang ating pamilya. Ngunit sa dami ng ating responsibilidad, madalas nakakalimutan natin alagaan ang ating sariling kalusugan. Tandaan po natin, ang malakas na katawan ay mahalaga upang patuloy tayo makapagtrabaho, makapag-alaga ng pamilya at ma-enjoy ang buhay. Ang King's Herbal Plus ay isang all-natural food supplement na may 80 powerful ingredients mula sa herbs, fruits at vegetables for men and women na tumutulong sa overall wellness at vitality ng katawan. At bilang pasasalamat sa inyong patuloy na suporta, may 1 milyong pasasalamat promo ang King's Herbal Plus kung saan maaari kayong manalo ng hanggang 500,000 pesos in cash. Mabibili ang King's Herbal Plus sa Mercury Drug, Watson's, Southstar Drug, Rose Pharmacy at iba pang mga leading drugstores nationwide. King's Herbal Plus, balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya. At ang oras muli, alas 9:04 na po ng umaga sa aming pagbabalik. Makakausap naman po natin si Police Major Hazel Asilo, ang spokesperson po ng NCR PO4 sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Dahil nga po, naglabas na po ng direktiba, no, si Secretary John Vic Remulla nung Lunes, sabi niya, gusto daw niya Safer Metro Manila Plan na dapat alas 10 daw ng gabi, nasa bahay na lahat ng mga menor de edad, bawal na daw po mag-inuman, mag-videoke ng alas 10 pataas, maglakad ng topless ang mga lalaki, mga geng-geng, mga Pati rugby bonnet. boys. Pati Sabi bonnet, niya, pati dinamay. bonnet. Ano po, paano niyo po ipinatutupad po ito? Hindi ho ba masyadong makakaabala ito, yung pag-round up sa dami po ng mga kumakalat po after 10 p.m. po sa ating mga lansangan? Hindi naman po para po sa kaalaman ng lahat, ito po pagpapatupad natin ng mga binanggit po ng ating SILG ay mga local ordinances po na dati na pong ini-implement. So dati na po natin ginagawa. Mas pinaigting lang po natin ngayon bilang tugon po dun sa panawagan din ng ating Pangulo na gusto po niya na hindi lang po nakikita yung mga pulis. Nararamdaman po din ng ating mamamayan na safe po sila. Kaya po itong ating ginagawa ay nagkakaroon po tayo ng targeted police operations para po i-monitor at pigilan natin yung pag-iinom sa kalsada at yung magdamagang pag-video okay na nakakakos po ng alam naman po natin na hindi lang nakakainis pagkakapit bahay mo yung nag-iingay. Pero syempre po, alam po natin na yung po mga nagiinuman sa kalsada ay madalas pong nagkokos po ng gulo, lalong nagkakaroon ng mga yung dadaan, papasyatin, tapos pag hindi po nag-shot, doon na po magsisimula yung hindi magandang
parang nagsisimula po doon yung ano nila, yung hindi nila magandang pagtitingi ng magkakapitbahay. So yan po yung mga iniiwasan natin. Kaya mas palalakasin po natin yan through police visibility at syempre po yung ating pakikipag-ugnayan po natin sa ating mga barangay officials, sa ating LGUs para po lahat po tayo ay gumagawa para po doon sa ating safer Metro Manila. Okay. Okay, ma'am. Ito, actually, napag-usapan po namin ni Patty, kami, agree po ako dito sa pag-monitor po sa ating mga kabataan. Ano? Pero hindi po ba ito salungat sa RA 9344? Di ba, bawal nga pong parusahan yung mga kabataan. So ano po talaga yung mangyayari po sa kanila? Halimbawa, sila ay inyong nahuli na naglo-loiter pa rin sa mga lansangan lagpas alas 10 ng gabi. Ano po ba sila aarestuhin? Ito-turn over po ba sa DSWD? Ano yung talagang mangyayari po sa mga batang mahuhuli ninyo? Since po yung ating mga, yung ordinansa po natin regarding po sa curfew para sa mga minors, meron po tayong kasamang mga barangay, meron din po tayong representative po doon sa mga, yung ating local na MSWD or yung ano natin, mga nag-handle doon sa ating mga minors. Hindi naman po natin sila aarestuhin. Sila po ay, yung term nga po nila, sabi nila is mababagan siya, sila po ay dadalhin either po sa barangay or sa police station at doon po sila kailangang sunduin ng kanilang mga magulang or ng guardians. At kung sakali man po na nakita po talaga na recidivist na talaga itong mga minors natin na ito, ang parurusahan po, hindi naman po parusa talaga, ang magkakaroon po ng penalty ay yung kanilang mga guardians or yung mga parents po. Sila po ang magko-community service or sila po yung magbibigay po ng kaukulang multa para po doon sa doon sa naging violation ng mga minors. Kasi alam naman po natin na minor po yan, so ang responsibilidad po talaga ay nandun pa rin po sa kanilang mga magulang or mga guardians. So may multa na po yung mga guardians, yung mga adult po, kumbaga. Sila. Yes po, sila po ang mananagot para po dun sa kanilang mga minors or yung mga cargo po nilang mga alaga anak. nila. Sabi ko nga, Police Major, sabi ko, nako, narinig ko na ito dati, parang Ninas Kugon po tayo, no? Ngayon, ayan, police visibility, tapos maghuhuli, tapos after a while, it will die down until, again, siguro, iba na naman ang makakaisip na buhayin natin ulit. Paano ba yung sustainability po nito para po hindi po kayo nasasabihan na, Ninas Kugon, nagpapakitang gilas lang yung mga pulis ngayon dahil nga may krisis para hindi na malihis, di ba? Yung mga problema. Dito naman, sige, huli na natin itong mga geng-geng, itong mga rugby boys, itong mga mama na topless, naglalakad sa kalye. Ano pong sagot niyo po dyan, Police Major po? Para po sa mga nagsasabi na mga medyo negative po yung kanilang tingin dito sa ating pag-i-implement ng local ordinances, uulitin ko po, hindi po ito bago. Katunayan po last week po na yung Holy Week po natin is meron po tayong 77,315 po na violators ng ating mga local ordinances. So hindi po ito bago lang natin ini-implement. Dati na po natin ini-implement. Yun nga lang po sa ngayon po bilang tugon po sa panawagan ng ating SILG at ng ating Pangulo is mas paiigtingin po natin kung dati po ay may mga pakiusap pa, meron pa tayong pinagbibigyan dahil nga po sinasabi natin na ayaw natin na magkaroon sila ng hindi magandang tingin sa ating mga pulis or sa ating mga barangay kasi alam po natin na marami pong sumasama ang loob. Kung halimbawang nagvi-video okay sila ay bigla silang sasawayin, pipigilan sila sa kanilang mga piyesta. So ngayon po kailangan po nating ilagay na po ang lahat sa legal. Kung magpipiesta po kayo at lalampas po ng alas 10 ang pag-iingay, kailangan nyo pong kumuha ng permit, kailangan pong mayroon pong responsableng tao na mananagot po kung sakali man na hindi lang kantahan na mangyari dyan. May magkagulo po dyan dahil sa hindi napagbigyan sa mic, kailangan pong may managot po. Pero ma'am, meron ng di ba? Correct me if I'm wrong, but there is already an anti-intoxication law. Kumbaga, matagal na po siyang batas. So, ano pong pagkakaiba nitong bagong crackdown ninyo? Yes po, matagal na pong meron yan at matagal na rin naman po nating ini-implement yung atin pong bawal pong mag-inom in public. So sa katunayan po nitong nakaraang 2 araw after po nating magkaroon ng mas pinaigting na pagpapatupad ng ating local ordinances, from April 6 to 7 po, meron na po tayong 8,000 mahigit na mga violators po ng drinking and smoking in public places. Kanina po, Police Major Hazel, kausap lang po namin
namin si ASEC Irene Dumlao ng DSWD. Tinanong ko po, no, marami ako talaga nakikita mga street children na pakalat-kalat po. Paano po ang division of labor po ng mga pulis at ng DSWD pagdating po sa mga minor de edad na pakalat-kalat po sa ating mga lansangan? May mga pagkakataon po na yung kanilang mga counterparts sa ating mga barangay ay kasama po natin na naglilibot. So kung halimbawa pong minor po yan, agad po nating ito-turn over po yan sa DSWD or dun sa counterparts po nila dito sa barangay. So as soon as meron po tayong mga nakukuha na mga minors, lalo po yung mga pakalat-kalat lang po talaga or yung mga street dwellers po natin, ito-turn over po natin agad sa ating social workers po. Kasi I was going to say, parang hindi humuhupa yung mga street dwellers eh. Pag dumadaan ako, alas 6 ng umaga, makikita mo dyan sa bandang Cubao, sa EDSA, sunod-sunod talaga yung mga pamilya natutulog po. Ano po ang lunas kaya po doon? Isa po yan sa lagi nating ginagawa ng mga operasyon, yung pagre-rescue po, lalo dyan sa mga pamilya na po kasi sila talaga na nandyan. So, pag kinukuha po natin sila, dinadala po natin sa mga lugar kung saan maaari po silang, kumbaga, isi-settle po natin sila sa isang lugar, bumabalik at bumabalik po sila dahil nandun po yung sinasabi nilang kabuhayan nila. Siguro po pwedeng mas magiging magandang programa or yun pong talagang aangkop dito sa ating mga street dwellers, yung mga programa na para hindi na po sila babalik sa panlilimos. So siguro po yun yung isa pang kailangang upuan ng ating iba't ibang ahensya para po matugunan na po itong ating isang problema po na ito. Oo, kasi ang hirap na talaga ng buhay, talagang wala na siguro silang kakayahan na umupa, talagang sakali na lang po sila naninirahan, pamilya na nga, tapos sa gabi, yung mga bata nagbebenta ng mga sampagita, ng kung ano-ano. Anyway, Ricky. Ito naman po, meron po ba tayo talagang, sa hanay po ng PNP naman, meron po ba malinaw na protocol ang naibigay po sa ating kapulisan para po hindi po mauwi sa posibleng abuse of power po ito? Halimbawa, meron po ba tayo mga body cams na para sa ating mga pulis na magpapatupad po nitong bagong batas na ito or bagong kumbaga panawagan po at atas ni Secretary John Vic. Kasi po yung iba syempre baka mayroon po mga magreklamo eventually, di ba? Ito bagong-bago pa lang po siya. Paano po may makuha po kayong mga complaints naman ng abuse? Isa po sa ginagawa natin para po makasiguro po tayo ng transparency doon sa ating ginagawa mga operations is meron po namang body-worn cameras na suot yung ating mga patrollers. At kung sakali man po na may mga paglabag, mabilis naman po tayong umaksyon sa mga ganyan. Madali po natin ginagawa ng investigasyon at pag nakikita po natin at napag-alaman na may paglabag po yung ating mga kapulisan, hindi po natin tinotolerate ang ganyang mga actuations po ng ating mga kapulisan. So yung pong halimbawang may paglabag, may nakita po sila na abuse of authority, pwede po nilang ilapit yan dito sa atin sa PNP. Maaari din po silang tumawag sa 911 para mag-report po. Lahat po ay ating aaksyonan. Okay. Police Major Hazel, baka meron pa kayong paalala sa ating mga tagapakinig at saka mga nanonood bago po kayo bumalik at magro-ronda ulit. Maghahanap kayo ng mga geng-geng at rugby boys. Wala, maaga pa, Pati. Maaga pa, mamaya pa. Sige po, Police Major po, baka meron pa kayong panawagan o gustong ipaalala sa ating mga tagapakinig. Yes po. Ang lagi po nating paalala sa lahat, maging disiplinado po at responsable sa ating mga kilos. Sumunod po tayo sa mga ordinansa na itinakda ng ating mga lokal na pamahalaan, tulad po ng hindi pag-iinom sa kalsada at pagsunod po sa oras ng curfew, lalo po sa ating mga minors. Mahalaga po ang ating kooperasyon sa ating mga pulis, ganun din po sa mga barangay officials, para po matulungan natin ang bawat isa sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan sa ating komunidad. Kung makakita po kayo ng mga paglabag, hindi po tayo dapat mag-atubiling mag-report sa 911 upang agad po itong matugunan ng ating mga kapulisan. Sa pamamagitan po ng ating sama-samang pagsunod sa mga patakaran, makakatulong po tayo sa pagpapabuti ng ating kapaligiran at naiiwasan po natin ang mga public disturbance. Through this po, yung ating pong peace and order ay masisiguro po natin dito sa buong Metro Manila. Naku, ang ganda naman ang sinabi niyo, Police Major Hazel. Talagang sana po yung mga nakaparinig, narinig po ang panawagan ni
Police Major ay sumunod, 'di ba, sa mga ordinansa para sa ating ano naman 'yun eh. Bakit ba? Sorry, naalala lang ako. Pasensya na kasi like ito po, it might sound like a silly question ano. Yung like kung sinasabi sa Pat P. Alin? Bakit nadamay po ang bonnet? Bakit ang tama bonnet. po? Bakit Police Major Hazel? May PS, forgot something si Ricky girl. Kasi nga po, di ba, pinag-uusapan natin yung mga malalimang issue kanina. Pero ito, it may sound silly, pero tama po ba? Pati yung pagsusuot ng bonnet, bawal. Paano po pag giniginaw po yung bumbunan? Para pong si aming kasama dito na si Obet, paano pag ginawid lang po yung ulo? Yes po, yan po yung ating nag-emanate po kasi yan ng ating ordinansang yan. Bali po, meron po tayong dalawang syudad sa Metro Manila, ang Parañaque po at ang Maynila, na nagpapatupad po ng anti-balaklava. Ito po yung bawal po tayong magsuot ng mask or ng helmet or ng bonnet na magkukonceal po sa ating mga identity. Yun po yun. So, hindi naman po dahil nilalamig or ano, basta po hindi naman po natatakpan yung mukha. Para lang rin naman po sa kasiguraduhan na wala po siyang gagawin na masama para dun sa mga nakapaligid po sa kanya. Ayun, at least malinaw. Ayun Basta na kita yung nga. mukha. Basta kita yung mukha. So, yung pwede ka na mag-bonnet hanggang dito sa noo mo. Pero huwag mong ibababa hanggang sa mata mo at sa ilong mo. Paano pag giniginaw yung ilong? Oo nga. Maraming salamat muli, Salamat Police po, Major ma'am. Hazel Asilo, sa inyong oras. At good luck po sa inyong kampanya laban po dito sa mga lumalabag sa mga ordinansa. Maraming salamat po muli. Thank you, ma'am. Maraming salamat po. Magandang umaga. Magandang umaga. At ang oras, alas 9:20 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita. Ito po ang ating world news. Inihinto ng militar ng Estados Unidos ang mga pag-atake sa Iran. Kasunod po ng anunsyo ni US President Donald Trump na sinang-ayunan niya ang kasunduan kasamang Tehran para sa 2 linggong ceasefire o tigil putukan. Yay! 2 linggo. Sumang-ayon umano si Donald Trump sa kondisyon na muling bubuksan ng Iran ang Strait of Hormuz. Ayon po sa Foreign Ministry ng Iran, hahawakan ng kanilang militar ang pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz habang umiiral ang ceasefire. Sinabi po ng Supreme National Security Council ng Iran na nagtagumpay ang Tehran at napuwersa nito ang Estados Unidos na tanggapin ang isinusulong nilang 10-point plan na kinabibilangan ng pagbawi sa mga sanction at pagtanggap sa kanilang nuclear enrichment. Ayon po ito sa US Central Command, tinamaan ng Estados Unidos ang mahigit sa 13,000 target. Wow, mahigit 13 sa Iran mula nang sumiklab ang gera. Naghahanda ang administrasyon Trump para sa potensyal na harapang negosasyon sa pagitan ng mga opisyal ng Estados Unidos at Iran sa mga darating na araw. Pero ayon po kay White House Press Secretary Caroline Leavitt, wala pang pinal tungkol dito. Malamang na mangyayari ang negosasyon sa Islamabad, kasama po ang mga mediator mula po sa Pakistan. May mga pangamba naman ang mga opisyal ng Israel sa kasunduan para sa ceasefire. Pero susundan ng Israel si Trump sa pagtupad ng naturang ceasefire. Bago ito, sinabi ng Amerika na tinamaan nito ang ilang military target sa Karg Island, ang oil export hub ng Iran. Pero hindi naman umano nito tinarget ang mga oil facility doon. Nauna na pong inatake ng Estados Unidos ang Karg Island nitong Marso at nagmumula sa Karg Island ang 90% ng crude oil export ng Iran. Nako, magandang balita yan, at least for 2 weeks. Sana, no, and within the 2 weeks, kung matuloy nga yung negosasyon nila, they come to a conclusion na nobody wins here. Kumbaga, may collateral damage, may mga civilian na namamatay, di ba? Tapos, how many years before you will be able to rebuild? Di ba? So, world economy, babagsak na naman po yan. May crisis. Imagine mo nga, China nga, tsaka Russia ha, nanawagan na para sa kapayapaan. Oo, correct. And supposedly, they're painted always as the bad guys, supposedly, di ba? Pero sila na yung, peace na tayo ngayon. Tama na. Kasi lahat talaga apektado di ba? Apektado, oo. Samantala naman po, nakaaresto ang Manila Police District ng 2 suspects sa pang-hold up sa isang babaeng motorcycle rider sa Tondo, Maynila. Kinilala ang mga suspect na sina Moises Alpero, edad 26, at Marlon Cabigting, edad 37. Ayon sa biktima, nangyari ang pang-hold up sa kanya bandang alas 3 na madaling araw sa Pier 6, Road 10. Nakahinto umano siya sa kalsada noon nang bigla siyang nilapitan ng 2 at tinutukan ng patalim. Kinuhaan niya ng 2 ang kanyang cellphone at pera. Ipinag-utos ni Manila Mayor Isko Moreno ang pag-aresto sa isang nagngangalang Dodong
Dito umano, dinadala ng mga suspect ang kanilang mga ninanakaw. Grabe yun. No, kawawa naman si Ingat. girl. O, yun, diba? Nako. Nagtatrabaho ka lang Oo, eh. I saw that eh. Ayan, nakita ko nga yan eh, na parang may nagpa-press con si Mayor Isko. Tapos yung babae talagang nanginginig, na trauma talaga siya. Talagang takot na takot siya. And I would feel the same way. Kasi 3 a.m., dalawang lalaki na mukhang mga geng-geng na tututukan ka ng patalim. Grabe, Tapos kukunin, kinuha daw yung kanyang cellphone at saka yung pera niya. Eh, di ba, talagang kawawa naman. Eh, siya at 3 a.m., ibig sabihin, galing na nga daw siya sa trabaho. Siya nagtatrabaho ng marangal, tapos itong mga ito, susulpot na lang, tapos kukunin lahat ng pinaghirapan ni girl. Buti Ay, na lang, nako. hindi naman naka-blurred yung mga mukha nila. Hindi, diba? tsaka ayan, galit na galit si Yorme. Parang feeling ko, nagpipigil lang yan kung walang camera. Siguro kinutusan na niya yan eh. Parang, asan yung pera? Asan yung pera? Ginaganon Grabe niya. yan, oo. Ay, nako. At ito naman, ang ating showbiz pasilip. Sabi ni Marian Rivera, sinurpresa daw niya yung kanyang anak na si Sixto ng isang bearded dragon. May ano yung tawag bearded? May bigote? May bigote. Ano May ba dragon yun? pala. Ano ba yung bearded dragon Kaya na nga, yan? Isang kakaibang birthday surprise ang binigay ni primetime queen Marian Rivera sa kanyang anak na si Sixto Dantes matapos nitong matupad ang hiling ng bata na magkaroon po ng alagang bearded dragon. Ayon po sa binahaging post ng actress, ito lamang ang hiling ng regalo ni Sixto, also known as Ziggy, na magse-celebrate ng kanyang 7th birthday sa April 16. Napakapogi nitong batang to. Kaya ganito ang pinagbigyan ng kanyang mga magulang. Ay, Mahilig ganyan pala. talaga siya sa animals. Alam ko yung may ganyan si Mahilig sa animals talaga. si Kuya Kim Atienza. Makikita sa mga larawan ng labis na kaligayahan ni Ziggy habang hawak ang kanyang bagong exotic pet. Dagdag pa rito, hindi na bago sa pamilya ang pagkahilig sa mga hayop dahil kilala ring animal lover ang mag-asawang sina Marian at Dingdong Dantes. Samantala, umani naman po ng papuri mula sa netizens ang sweet at simpleng paraan ni Marian ng pagpapasaya sa kanyang uniko iho na si Ziggy. Kaya happy birthday kay Sixto Ziggy Dantes. Pogi nga. 7 years old. Marian Rivera pa naman at Dingdong Dantes ang mga Beautiful magulang. combination. Diba? Ayan, happy birthday. At ang oras, alas 9:26 na po ng umaga. Sa aming pagbabalik, makakausap naman po natin si Andrea Trinidad, ang presidente po ng Hemophilia Advocates Philippines. Ayan, pag-uusapan natin yung sakit na hemophilia. Ano nga ba yan? Ano ba yan? Sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information. Oras! Alas 9:28 na po ng umaga at ang oras na ito hatid sa atin ng Salem Bed, bringing comfort to Filipino homes for over 50 durable years. Salem Bed, ang hari ng tibay. Ang oras muli, alas 9:29 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya si Miss Andrea Trinidad, siya pong presidente po ng Hemophilia Advocates Philippines. Magandang umaga po, Miss Andrea, and welcome po sa ASPN. Good morning, ma'am. Okay, Miss Andrea, kami po ay napatawag dahil po kayo presidente po ng Hemophilia Advocates. Ano ba ang hemophilia po para sa kalaman po ng ating mga tagapanood at mga nakikinig po? Okay, ang hemophilia po ay genetic disorder kung saan hindi po nag-aampat ang dugo. Hindi. Ito po ay considered na rare kaya hindi po siya masyadong alam pa ng mga tao. Oo. Kaya po kami nagsasagawa ng Hemophilia Awareness Month every April. So ito nga, no, sabi nyo nga, yung hemophilia kasi po is it's a genetic illness, no? And sabi nila, itong hemophilia po ay yung kakulangan na mag-clot, yung kumbaga masugatan ka lang ng konti, tuloy-tuloy yung agos, no? Hindi ka agad humihilom yung sugat. Paano po nalalaman kung ikaw po isang tao who suffers from hemophilia? Opo. Sa mga babies po, nalalaman po yun kapag nag-inject ng let's say, during childhood, diba? Yung mga... Wait, Miss Andrea, sorry. Opo. Sorry to interrupt you. Do you have your TV on? Can we just ask you to lower it? Kasi medyo nag-e-echo po. Naka-on ba ang I don't TV have mo? anything here po. Okay. May echo no? May echo. Sige, anyway, let's try again po. So you were saying, paano po nalalaman kung isang tao ay may hemophilia? During childhood, usually po pagkapanganak ng bata na may hemophilia, may nakikitaan po ng sintomas kagaya ng
nagkakaroon ng bruises. Opo. Tapos yung konti lang po na nasasagi yung bata, nagkaroon na ng pasa-pasa, yung ganun po. May testing po ba yun? Injection na minsan tuloy-tuloy nagdudugo or lumalaki yung part kung saan nagkaroon ng injection. Oh, okay. Oh, okay. Kasi, di ba, ako, halimbawa, ako po talagang pasain. Halimbawa, minsan nga magigising ako, hindi ko alam saan ang galing yung pasa ko, no? So, ano po yung malinaw po natin na batayan po na, teka lang, hemophilia na yata yung sa akin. Meron po ba tayo malinaw na mga sintomas? Halimbawa po, meron halimbawa yung nahihilo ka o baka naman anemic ka lang, ganun po ba? So, ang kadalasan po talagang sintomas ng may hemophilia, may baby pa lang yan, nalalaman na yan kasi ano po siya, genetic po kasi siya. So, ibig sabihin, nasa sinapupunan pa lang, nandoon na yung defective genes niya. Kaya kadalasan paglabas pa lang ng baby, meron na yan dyan yung pagka may bruises or nag-nosebleed, nag-gum bleed. Yun po yung usual na sintomas. Meron din po, for example, mild lang po yung case. For example, in my case, I was diagnosed when I was already 35 years old. And as sa babae po, yung masyadong malakas yung period, isa po yan sa sintomas. So, paano po yun, Miss Andrea? Pag ikaw ay may hemophilia, forever na yan? Walang gamot? Yes, so... Forever po yan, but it can be managed. Okay, and how do you manage it? You take medicine, oral, paano po? Ano pang management, management routine para po sa mga may hemophilia? Okay, so we manage it. Can you hear me po? Yes, we can hear you. Go ahead po, ma'am. Okay, so we manage it with the clotting factors. Yung kanina po may pinakita na vial. Yun po yung clotting factors na ini-inject po yun sa mga tao na may hemophilia. Or we can also manage it by blood transfusion po. As in, regularly, you have to get blood transfusion? So in developed countries, regular po yung paggamot yan every other day. Meron na rin po mga novel na gamot ngayon na once a month na lang ang injection. However, napakamahal po ng gamot for hemophilia. For example, for an adult like me, kasi naka-base po yan sa weight, mga nasa 3,000 units po yung i-inject for me, which cost like 150,000 pesos. Wow. So, ordinary ka pong tao, mahirap po talagang ma-afford na mag-prophylactic treatment. Ang tanong ko po is kung kayo po ay hindi kumuha ng treatment, no, whether yun ang sabi mo, transfusion or may injection, vaccination, what happens po? Kung kayo po ay yung hayaan nyo lang. Yung quality of life. Yung quality of life ba? Ibig sabihin, dapat hindi kayo ever ma-opera. Kasi kung ma-opera, syempre, maraming dugo pong mawawala. Paano po yun? Kapag operation po, kailangan may preparation talaga yan. For example, my mom died on the operating table because she told the doctors that she was a bleeder. But at that time, in the 1980s, the doctor did not really know that women can have hemophilia as well. Kasi nakikita po kasi siya sa mga lalaki lang. Dati po, tinatawag po ang mga babae na carriers, but we're just not carriers actually. Because some of us, not a lot, some of us have symptoms the same as the males. So, kailangan po ng preparation. For example, pag nagva-vaccination, kailangan talaga mag-infuse muna ng clotting factors kasi it can potentially become yung bruise. Tapos yung bruise na untreated po, lumalaki po talaga yung nagbe-bleed siya sa loob. Nakakatakot. Minsan, pag hindi siya natitreat, nagiging pseudotumor po siya. So, yun nga, my follow-up question there was, if you don't get it treated, if you can't afford, let's say nga, yun na nga, yung medication or the transfusion, how do you go about your everyday life po? Medyo challenging po talaga, nagsasuffer yung
quality of life. But there are also exercises. For example, we encourage yung mga kabataan natin na mag-exercise po sila because it strengthens the muscles and it prevents muscle bleeds. Kasi life-threatening din po kasi yung muscle bleed, especially in the ilisoas area, yung sa singit po. Pagka nagka-bleed yan dyan, pwede po talagang nakakamatay. Naku, di ba ma'am, ito nga, sabi po ng global data po, no? 1 out of 10,000 po na mga birds ay numuwi po sa hemophilia. May hemophilia nga po. So, paano po dito sa Pilipinas? Kasi natandaan ko, nung ako po ay nanganak many years ago, meron pong newborn screening. Bahagi na po ba ito, yung pag-check po ng hemophilia sa ating newborn screening? Unfortunately, hindi pa po siya bahagi sa newborn screening kasi complicated po ang pagpapascreen ng hemophilia, yung tinatawag po natin na factor assay. In fact po, ako mismo, I was diagnosed in Nevada. Yeah, and then I was diagnosed, also my daughter was diagnosed in Hong Kong. Dahil po, noong time kasi na malit pa yung baby ko, in the 2000s, early 2000s, ay wala pa po tayong masyadong kaalaman, hindi pa po kasi ganun kalakas ang parang information sa internet, di ba? Unlike these days na you can get a lot of data online. So, na-share na yung mga studies. And because of that po, I joined a group of women with bleeding disorders in really advocating to include women doon sa hemophilia community kasi parang before nga po yung struggle po talaga like what happened to my mom, she died kasi sinasabi ng doctors na ay hindi ka pwedeng magka-hemophilia, babae ka naman eh. Tapos nung namatay siya sa operating tables dahil sa pagdudugo, ay sorry, gano'n na lang, di ba? So, I became an advocate for women with bleeding disorders and I really go to yung World Congress para po talagang magkita-kita with other women. At hanggang nabuo po, thankfully in 2024, after 2 decades of really lobbying sa global arena, nagkaroon na po ng Committee on Women and Girls with Bleeding Disorders sa World Federation of Hemophilia. So, sobrang po yun. Talagang win po yun sa amin. Sa Pilipinas po, there are about, siguro ang recorded, less than 50 lang po ang babae na may hemophilia na nare-record. 50? Yes po. Ganun kakonti. 50. Pero mga lalaki, kasi sabi mo nga, Marami dati, po. nung 80s, no, akala nila mga lalaki lang. Would you have a figure kung ilan po? Yes po. Ilan po? 1,640, something like that po. Ganun ka-rare, no? Oo, ang men opo. naman, 1,600. Oo. Yes, ma'am. Ang actually niyan, the reason why mababa po yung numbers natin is because napakamahal po ng diagnosis. And not all hospitals are capable of doing that. It's not a simple blood test lang. You have to go to St. Luke's or to NKTI, PGH. Those are the 3 hospitals that do the factor assay. Okay. My question now, Miss Andrea, is sabi mo nga mahirap, to live your life regularly, 'di ba? Yung routine mo. So how do you dress up? Kailangan ba you're fully clothed, fully Naka-armor ka ba? Hindi Armor naman pa. po. Normal lang. Pero what do you avoid? What do you do para po you avoid getting bruised? Bawal po. Actually, hindi naman po. I really grew up with almost normal life except when I have my period. Nauospital po ako kasi ganun po siya kalakas talaga yung, I can imagine. they call it medical terms is menorrhagia, yung excessive na period. Which is how long po? How many days do you bleed? Opo. Dati po nagkaroon na minsan 6 months. 6 walang months? tigil. 6 Opo. months? Wow. Yes po, yung daughter ko 1 year na hindi talaga tumipigil. Kaya nagkakaroon ng blood transfusion talaga kasi bumabagsak yung hemoglobin. Oo. Opo. So wala po mga gamot? Yan. Noong
teenager po ako, I was given pills kasi hindi naman, parang ang OB, wala pa namang hematologist sa probinsya nung araw. So, OB, and then I was given pills, so medyo nare-regulate siya. But then, eventually, bumabalik na naman sa ganon. Kaya, until I gave birth to my youngest child na 3 weeks old pa lang siya, nag-nosebleed, so I had to take her to the ER. But in the meantime, namatay na nga yung mom ko, and then yung isang pamangkin ko na boy, na-diagnose siya with severe hemophilia A. So, 2 years older siya sa daughter ko. Kaya, when I brought my daughter to the ER, I told the doctors that my nephew just got diagnosed with severe hemophilia A. So is there a possibility that my daughter could have it? And then they said no, because she's a girl. Ganon din Hindi yung pa rin. Opo, so frustrated po ako kasi almost every week, at least once a week, nagno-nosebleed. Hindi naman po normal yon. So nagpa-ENT kami lahat-lahat, ang dami namin doctors. Until I met one doctor, her name is Dr. Mary Chua, and then she told me na, your daughter might have von Willebrand disease. It's another form of bleeding disorder na very similar to hemophilia. But it happens equally to girls and boys. So I brought my daughter to Hong Kong. Tapos tinest kaming dalawa, and it came out na meron nga kami noong tinatawag na von Willebrand disease. And then parang because of my advocacy sa women and girls with bleeding disorders, the Nevada Hemophilia Treatment Center invited me to come, and then they tested me again. And I was found out to have hemophilia A and von Willebrand disease. So doble po yung bleeding disorder ko. But growing up, because moderate lang naman po ako, namamanage po siya kasi pag kunwari nagkakaroon ako ng bleed sa joints, hindi naman siya parang painful, of course, but rest lang. And I just thought na, kasi yung father ko, I did not know if he had hemophilia because he was never tested, but I remember growing up na mamaga ko yung tuhod niya. We thought it was arthritis. Tapos ito yung nakikita ko ngayon sa mga patients namin na namamaga yung tuhod. Sabi ko, ganito yung papa ko. So, apparently, he had it. Kadalasan, So, pero Miss Andrea, hindi ka naman hirap po ng mga anak. Kasi you mentioned your daughter, so my youngest. So, I'm assuming you have more than 2. Yes, I have 3 paano kids. yan? 3 kids? Natural, cesarean, paano po yun? No, natural po, lahat sila, but they were all born premature because during pregnancy, I bleed. So my son was born, my eldest was born at 6 months. 6 months and 3 weeks. He did not reach 7 months. So he was in the ICU, the neonatal ICU for 3 weeks. And then my daughter naman, my second, she was born 7 months, kakapatong lang ng 7 months. So 29 weeks siya. Yun, kasi nga nagbi-bleed po ako. And then the youngest, premature pa rin. But I had to really bed rest since 3 months yung tiyan ko. Ganun katagal po ako nag-bed rest. And still, she was born premature. So, Is this natural? I mean, ito ba ang kadalasan na nangyayari pag ikaw may hemophilia? Premature ang iyong pagpapanganak? That one I have not really asked. Hindi ko pa na-probe with other women, but normal po yung ang naririnig ko from others na nagbi-bleed po talaga sila during pregnancy. Sabi nga ng doctor sa akin, medyo miracle yung babies ko kasi complicated pregnancy yan. High risk. High risk. Medyo high risk pala siya. And then I was a reporter at the time, kaya medyo sobrang I thought lang, I thought lang dahil reporter nga po ako, news reporter ako, so palagi akong nasa labas, kaya I thought it was because doon sa stress from work, di ba? It was later on that I found out, okay, it had something to do with my disorder na hindi ko pa alam at that time I had it. Kasi tinanong ako ng hematologist, how long ka ba nag-bleed after you gave birth? Sabi ko, mga almost 2 months, something like that. Sabi ko, that's not normal. That's not normal. Nakatakot na yun kung normal for me. Puro dugo.
So, anyway, sige, Ayan go po, ahead. ma'am, di ba, first of all po, I'm very sorry po that you have to live with hemophilia. Pero sa ibang pananaw naman po, swerte pa rin po kayo, ma'am, kasi meron po kayong access, kumbaga, sa healthcare. Nagkaroon po kayo ng access para malaman na meron po pala kayong sakit, kaya at least na ma-manage nyo po, ano? Alam naman po natin, lalo na dito sa Pilipinas, hindi po lahat ng tao may access, lalo na po pagdating sa probinsya. So, ang tanong ko po, dahil nga napakamahal po ng pag-maintain po ng buhay na maayos kapag meron ka hemophilia, ano po yung mga pwedeng gawin naman ng halimbawa ng mga kababayan natin na meron pala sila hemophilia? Halimbawa po ba, ito po ba ay covered na po ng PhilHealth? Meron po ba sila mga organisasyon na pwede malapitan? Halimbawa po, may mga NGO katulad po na sa inyo. Ano po yung papel basically ng inyong advocacy group, halimbawa, para dito? Opo. So we're a patient support group. We give free medicines to patients. However, medyo lately po, medyo konti yung donations na nabibigay namin. Kaya we prioritize life-threatening bleeds. So, kasi nagkakaroon din po ng brain bleed, like ngayon may tinutulungan kaming bata sa Dumaguete na may brain bleed. I think 3 months old pa lang po yung bata. So, may mga cases pong gano'n na medyo matagal po kasi yung gamutan. Couple of months ago, may isa kaming member naman na na-opera din sa brain, nagkaroon din siya ng brain bleed. So, these are the priority for us. And meron naman po tayo ngayong ugnayan with ang PhilHealth, may continuing dialogues po tayo na increase na po yung benefits ngayon ng PhilHealth. Before po kasi, it used to be just 25,000 every 3 months, so every 90 days. Siyempre, hindi mo naman po alam kung kailan ka ma-o-hospital, di ba? Like ako before, I used to be hospitalized every month. Wow. So, for blood transfusion, and hindi mo makukuha yung benefits, parang out of pocket ka talaga, tapos hindi pa kami nako-cover ng insurance. I used to have health insurance, however, dahil nalaman na ano pala siya, parang pre-existing disorder, hindi na kami nako-cover ngayon. So, or kung mako-cover man, masyadong mahal. So, out of pocket po talaga. Meron po tayong yung ibang mga members po natin, ini-encourage po natin na mag-apply sa PCSO, sa DOH, yung sa Malasakit Center. And then, ang Office of the President is also giving assistance. DSWD is also giving assistance in terms of medicine. So, some of our members, talaga nagtsatsaga po sila na pumunta madaling araw pa lang, nagla-line up na po sa DSWD, sa PCSO, para po makakuha ng libreng gamot. Okay. So aside po kanina nabanggit nyo talaga nag-exercise kayo. Ano pa yung mga pwede nyong gawin? Diet ba? Does diet play a crucial role para po sa inyong sitwasyon po? Opo. Yes po. Actually kasi ang paggamot po kasi namin kino-compute po siya based on the weight. So kapag overweight po yung patient, mas mahal, mas malaki po ang kailangan niya na gamot, na dosage. Opo. And then, yung paging overweight din po ay nakaka-affect sa joints. Kaya yung mga, ini-encourage namin yung mga members na medyo overweight, na isa na po ako doon, na talagang magla-lessen lang, magda-diet talaga kasi yung sa knees kasi talaga na-affected po yung knees dahil sa 'di ba sa weight ng tao. Oo. So yung mga activities nyo rin dapat chosen, no? Yung talaga yung hindi yung mga full contact sports. Bawal yan. Yung mga basketball. Hindi po natin ini-encourage yung basketball kasi pwede po silang masagi. Meron na po kaming member na namatay because tamaan po ng bola ng basketball. Nagkaroon po siya ng brain bleed. Ang ini-encourage po natin ay mag-swimming because buong body kasi yung talaga. Muscles, Pero kailangan din mag-careful sa swimming kasi pwede din silang mauntog na pwede din magiging fatal yung pagkakauntog.
grabe pala, no? Opo. Well, nako, so Miss April, this is a wake-up call, no? Kasi nga, sabi nyo nga, ilan lang ang diagnosed dito sa ating bansa, 50 women and then 1,600 plus pa lang sa men kasi nga napakahirap ng testing, no? Para malaman. Tapos yung medication rin, napakamahal. Sana nga po ay mas tumaas yung antas ng kaalaman ng mga tao para, 'di ba, mas maging tayo dito, maging sensitive rin tayo sa ating mga kasamahan who suffer from hemophilia, 'di ba? Mamaya mas alam mo bang may hemophilia, mas mo pa lalo yung mga bully. Correct. I was going to Marami say. po kami mga members na nabubuli. Kaya ini-encourage namin yung mga parents na mag-meeting talaga with the school authorities. Correct. Meron nga po kami mga members na tinatanggihan sa school kasi hindi daw nila alam paano i-handle yung bata. So that's why it's so important for the parents na makipag-dialogue talaga with the school authorities. Opo. Yeah. Tapos kami naman po, tinutulungan namin yung mga members namin na kunwari kailangan nila ng materials na ibigay sa school because that's not fair naman. Dapat equal opportunity, di ba? Yeah. May sakit na nga yung patient tapos hindi mo pa Papaaralin. i-a-admit school. Correct. Opo. So, what we do, tapos yung iba kasi nabubuli sila kasi syempre naka-wheelchair or kaya laging May nosebleed. Parang or hindi sila ganun nag-aano sa activities kasi Takot, dahil masaktan. Pwedeng ganon. Like yung daughter ko when she was growing up, she was always upset because yung PE teacher niya hindi siya pinapasali sa games. Then pag nagsasali siya, nagkakaroon siya ng bleeding. So sabi ko sa kanya, if you wanna take the risk, when she was growing up, actually nagpo-prophylaxis treatment kami sa kanya. Para titiisin mo talaga para kahit pa paano meron siyang Normal. Semblance of a parang normal life. di ba? Ganon. So, kaya minsan literal talagang $1 million baby ba sila? Literal. Sobra po talagang mahal. But what about those na wala silang ganong access? Exactly. Correct. What we try to do is we connect them with the local social welfare para mabigyan po sila ng wheelchair. Yeah. Ganun po yung But I'm so happy to share din po na kapag may access kasi sa treatment, Ayun. pag may access po kasi sa treatment, like we have these twin boys from Dumaguete na yung mom nila kasi had a scholarship in Harvard. So the kids also went to Harvard, went to Boston. And eventually, ngayon, I think they just graduated sa Harvard. Yung isa Polsai, yung isa medicine. So parang, and they really excelled in Harvard. That's good. Yeah, Sige po. Thank you very much, Miss Andrea. Very inspiring the story and I'm hopeful na talagang with this interview tumaas po yung kaalaman po at kamalayan po ng marami pong nakikinig po sa atin tungkol sa hemophilia and mas maging sensitive po tayo dito sa ating mga kababayan na merong ito. Maraming salamat po muli, Miss Andrea. Thank you very ma'am. much po si Miss Andrea Trinidad, Presidente po ng Hemophilia Advocates ng Philippines. Oras, alas 9:53 na po ng umaga, karagdagang balita po. Bumuo po ng human chain ang mga Iranian sa harap po ng mga power plant at tulay sa kanilang bansa para iprotesta ang naunang banta ni US President Donald Trump na targetin nito ang mga infrastrukturang sibilyan ng Iran. Ayon po sa mga opisyal ng Iran, mahigit 14 na milyon. Wow, more than 4 million po. 14 million. 14 na milyon ang tumugon sa kampanya para sa mga human chain na isinusulong online at sa pamamagitan ng SMS text messaging. Hindi pa nabeberipika ang naturang bilang pero may mga kumakalat ng mga litrato na nagpapakita ng mga dose-dose ng tao sa iba't ibang lokasyon. Isa sa mga lokasyon ay nasa lungsod ng Bushehr, kung saan nakatayo ang nuclear power plant ng Iran. May mga Iranian din na puwesto na sa kahabaan ng tulay sa ilog sa lungsod ng Avaz
nauna na pong nagbanta si Donald Trump na isang buong sibilisyon ang mamamatay kung hindi tatalima ang Iran sa tinakda niyang deadline para sa muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. So talagang na to, no, human shield, Oo. 'di ba? Para talagang magdalawang isip. Supposedly, sabi nga ni Trump, wala daw siyang pakialam sa kanyang mga kritiko. Oo, syempre hindi pwede kundi ano na yan, Oo. war crime na talaga kung mga sibilyan atakihin pa niya at bombahin. Parang this reminds me of EDSA Revolution, Ayun, yung mga oo. tangke, 'di ba? Naglabas yung mga tao. Oo. Talagang ito yung people power. It's a different version, Oo. but this is people power. Correct. Essentially, Oo. no? Oo. Human chain because nga they're protecting the infrastructure which Donald Trump threatened. He Oo. was going to obliterate. Siyempre, pag na-obliterate yung infrastructure, damay po lahat Damay ng buhay lahat. dyan. Nako. Imagine, Pat Pino, living in a place na in any time, may bata Oo, pa. may bata, Anytime, oo. hindi mo alam kung Kung kailan anong ka nalang mangyayari. mamamatay. Ano? At Correct, wala oo. ka namang kinalaman sa Wala gulo na kang yan. kalaban-laban din. So pa rin natin nyo, prayers work, kaya tuloy-tuloy pa rin po tayong manalangin po sa kapayapaan para sa buong mundo. At ang oras, alas 9:56 na po ng umaga. ESPN pa rin tayo, ang sambayanan pinusuan natin. Sangayon ka ba sa mas mahigpit na pagpapatupad ng DILG sa mga ordinansa sa Metro Manila at bakit? Panoorin po natin ito. Sangayon ako ron. Ay makakatulong na sa barangay natin. Lalo na yung mga batang lansangan na hindi naman nila pinabay. At saka yung mga asong gala. Matagal na sinasabi yun. Dito, inaano pa rito yun, ina-announce pa eh. Yes, sir po. Para po sa kakabuti ng mga kabataan po. Saka po, iwas na rin po sa mga gulo. At yung mga bata po, may matututong maging maayos yung disiplina po sa kalsada. Yung mga magulang di po mag-alala sa nangyayari po sa kabataan ngayon. Pero sa akin, okay naman kasi may karanasan ako, galing ako dyan. Eh. Galing ako sa mga street na yan. Kaya para sa akin, mas okay na rin yun para, alam mo yun, para ano, para maiwasan labas yung mga bata. Mga kasing edad ko, mga ganyan. Lalo mas bata sa akin. Para maingatan din sila. Okay, sang-ayon naman pala sila. Dito, basahin naman natin yung mga comments mula sa Facebook. Sabi ni Morshed Mohamad, yes na yes para magkaroon po ng disiplina ang mga tao at mga magulang para din sa kaligtasan ng bawat isa. Sabi naman po ni Rob Lug 2, tama lang ang ginagawa ng DILG, aminin man natin o hindi, karamihan po sa ating mga Pilipino, walang disiplina sa maraming bagay. Salute to men in uniform. Sabi ni IJ Saavedra, yes po, para mabawasan na po ang mga krimen sa bansa. O, ayan, agree naman po sila. Ikaw ba agree? Agree na agree. So, Agree na agree. Dapat ako, ayoko talaga yung mga geng-geng at saka rugby boys. Yung rugby nakakatakot eh, di ba? Oo, Kasi no? nakakain sila kung ano-ano mga katiwali ng ginagawa, di ba? Nang-hold up, nang-haharas. Oh, tandaan ng rugby pa para sa sapatos na Oo, nakangiti. correct. Hindi Oo, para sa para ilong. pandikit lang po yan, hindi pandikit sa ilong. Okay. At tandaan po na dito sa ESPN, mahalaga ang inyong palagay, mahalagang bahagi yan ng paghanap natin sa katotohanan kaysa bawat issue na papanahon, parte kayo ng diskusyon. At tandaan, ang buhay ay hindi pa tagalan, kung hindi pa sarapan. Kaya sulitin po natin, tawanan natin lang po ang ating mga problema. Mag-food trip tayo, gumala at gumawa po ng mga masasayang alaala. At syempre, patuloy pa rin po tayong manalangin po ng matindi. O, kaya tutok na rin pa rin bukas dito po sa... Ano sa palagay nyo? Susunod na po ang Kada Umaga Girl! At mamaya po, medyo ng gabi, Mata ng Agila International. By the way, happy 4th anniversary to MNAI. Mamaya po 9:30 ng gabi dito lamang sa Net 25. Happy Wednesday! See you tomorrow!